Ilalako ko lang rin mga dala kong kahoy para pambili ng bigas. Nagugutom na kasi ang asawa kong hindi makalakad. Kumain na ho ba kayo? Hindi pa nga, iho. Sumusobra na talaga yung mga pinsan mo, tay. Mga garapal na yung masamang pag-uugali. Hayaan nyo na. Alam ko na darating ang panahon na magsisisi din ang mga yan. Hindi ako tinawag na mahal ka. Ano man ang tawagan namin, kami lang ang nakakaalam. Kaya magpaalam ka na sa katawan mong halimaw ka! Nakita ko ang inyong magandang kalooban. Hindi kayo nag-alinlangan na ako ay tulungan. Dahil diyan, kayo ay aking gagantimpalaan. Isang kakayahan na bumuhay ng patay, ngunit may kondisyon. Huwag kayong tatanggap ng malaking halaga kahit kanino man. Ano lang po ang pwede, mahal na diwata? Kung ano lang ang makakaya ng taong inyong tinulungan. Ngayong tao, lumuhod kayo at aking igagawad ang aking gantimpala. Taong 1968, Mindanao. Sa lugar na kung tawagin ay lupang ipinangako. Nabubuhay ang mag-amang Gustin at Usting na kilala sa tawag na mga anghel sa lupa. Naging bantog ang mag-amang ito na kayang bumuhay ng mga patay na. Anila, ang mag-ama ay mga anghel umano na nagkatawang tao na ipinadala ng Panginoon sa kanila. Ngunit bago pa man sila naging bantog, ay hindi naging mabuti ang buhay nilang mag-anak. Dahil sa kahirapan, madalas silang makutya ng mga tao sa paligid nila. Bagaman, hindi naman lahat. Ngunit kadalasan sa kanila ay ganoon ang ugali. Kahit nga ang sarili nilang pamilya ay hindi sila kinikilala bilang pamilya nila. Hindi rin naging maganda ang pagtrato sa kanila ng iilan sa mga kamag-anak nilang may kaya sa buhay. Isang araw, nalaman nila Mang Gustin na may pagtitipon na gagawin ang kanilang pamilya. Bumili pa si Mang Gustin ng magandang damit at sapatos para isuot sa nasabing pagtitipon. Talagang pinag-ipunan niyo ni Mang Gustin para sa okasyon na yon. Isa pa, inanyayahan din siya kaya natuwa naman siya na makakadalo siya. Hindi na sumama ang kanyang mag-ina dahil hindi na sapat ang kanilang pera para bumili pa ng bagong damit. Labag man sa loob niya na iwanan ang mag-ina ay wala siyang nagawa. Abay tay, ang gwapo ninyo sa suot nyo Mukha kayong artista Baka naman binobola mo lang ako, anak ha. Saad ni Mang Gustin, ngunit bahagya siyang nalungkot sabay buntong hininga. Nakakalungkot nga lang, hindi ko kayo maisasama ng nanay mo Ayos lang ho yun, tay. Ayaw rin naman hong sumama ni nanay Napangiti naman si Aling Juana at sinabi sa asawa na wag na silang alalahanin. Ang mahalaga ay makadalo si Mang Gustin sa pagtitipon ng kanilang pamilya. Basta maayos lang siyang pakitunguhan doon ay masaya na siya. Napabuntong hininga na lamang si Mang Gustin at napatango. Oo nga po, tay. Di ba mga mata pobre kalahi nyo? Baka naman gawin kang alila doon Nako, umuwi ka na lang kapag ganun. Siniko naman ni Usting ang pinsan na si Pakoy. Napapailing naman si Mang Gustin habang nakangiti. Sabagay, totoo naman ang sinabi ni Pakoy. Halos may kaya kasi lahat ang pamilya niya. At siya lang ang bukod tanging mahirap. Sa pamilya nila ay 3 lang silang magkakapatid at nasa ibang bansa na ang 2. Ayaw din naman niyang umasa sa mga kapatid niya. Kahit na madalas ng mga ito na sinasabi na kung may kailangan siya ay tumawag lang sa kanila. Pinagsabihan pa siya ng mga kapatid nung minsang sumulat siya na huwag siyang pupunta sa pagtitipon ng pamilya nila dahil alam nila kung gaano kaliit ang tingin ng mga ito sa kanila.
May kaya din ang mga kapatid niya, pero hindi sila mayayabang katulad ng mga kamag-anak nila na anak ng kapatid ng kanilang lolo. 4 ang naging anak ng lolo nila Mangustin at ang kanilang ama ang bunso. Ang pamilya ng kanyang lolo ay hindi naging matagumpay sa buhay, gawa ng kahirapan. Ang kapatid kasi ng kanilang lolo Javier na si Lolo Isaac ay nakipagsapalaran sa ibang bansa kaya umangat sa buhay. Ang kaso, kasabay ng pag-angat ng buhay nila ay ang pagbunga naman ng kanilang mga masasamang ugali. Tay, pupunta pa ba mga anak ng mga tiyo at tiya mo? Malamang hindi. Nako, kung ako, hindi rin ako pupunta. Ewan ko ba dyan kay Tatay Agustin? Bakit gusto pang pumunta? Hindi rin natuto to, matanda na to eh. Mahina at pasimpleng siniko ni Usting si Pakoy. Uy, yung bibig mo. Sorry. Pinsan, ako lang naman nasasaktan kapag si tatay umuuwing malungkot. Nako, naalala mo nung Pasko, pinapunta-punta nila rin si tatay. Akala mo bibigyan ng pamasko, yung pala pinaglinis at hugas lang sa bahay nila. Sabay tingin kay Mangustin. Baka mamaya niyan tay, palutuin ka lang doon ha. Hindi naman siguro, iho. Kasi inimbitahan naman nila ako. Napailing na lang si Pakoy habang baka sa mukha ang matinding pag-aalala. Nako, ako'y nagdadalawang isip sa imbitasyon na yan eh. Bakit di mo na lang hintayin ang pagtitipon natin sa side naman ni Nanay Juana? Mabuti pa doon, walang mayaman at mahirap eh. Lahat pantay-pantay. At iginagalang ka doon, tay. Palagi ka pang bida. Parang kulang na lang, Pakoy. Ayaw mong umalis si tatay ah. Yun na nga sana gusto ko. Para namang hindi nyo kilala mga kamag-anak nila tatay eh. Napabuntong hininga na lamang si Aling Juana at sinaway ang dalawa. Saka sinabihan na niya si Mangustin na umalis dahil baka mahuli na ito sa nakatakdang oras. Nakakaya naman sa kanyang mga kamag-anak kapag nagkataon. Napatango naman si Mangustin at nagpaalam na aalis na. Binilinan pa siya ni Pakoy na kapag pinagluto at hugas lang siya doon ay huwag siyang mag-atubiling umuwi. Natatawa naman si Mangustin habang kumakaway sa kanila. Nako, hindi ko talaga gusto yung angka ni Mangustin. Nung isang beses na ako isinama niya sa bukid nako po, yung si Tia Esmeralda mo. Namukhang palakang nabinat ang suplada. Nakasalubong namin sa kalsada na nakasasakyan Binati ni tatay nung nakaraan. Aba, di ba lang siya pinansin? Grabe ka naman sa palakang nabinat. Siyang tunay. Mukha naman talaga Sana naman yung ugali binabagay sa mukha. Kung medyo langanin ang mukha mo, dapat nagpapakabait ka. O kaya pilit mong maging mabuting tao. Grabe ka naman, Pakoy, magsalita. Daan-daanin mo naman. Anang Usting sabay tingin kay Aling Juana. Nay, pangit po bang napangasawa ni Lolo Isaac ni tatay? Bakit po hindi kagandahan ng lahi niya? Isama mo na ugali sa pagkwento, Nay. Natatawa't napapailing na lamang si Aling Juana sa tanong ni Pakoy. Pagkunway, naupo siya ng maayos at ikinuwento ang tungkol sa pamilya ni Lolo Isaac na kapatid ng lolo ni Mangustin na si Lolo Javier. Aniya, hindi naman kagandahang lalaki si Lolo Isaac at di rin kagandahang babae ang asawa nito. May kakayanan lang sa buhay ang asawa ni Lolo Isaac at magaling magdala ng damit. Nay, bakit po hindi nakapag-abroad si Lolo Javier ni tatay? Napangiti si Aling Juana. Masyadong mausisa ang dalawa. Ngunit kanya pa rin ibinahagi dahil alam niyang di naman tatantanan ng dalawa. Ayon sa kanya, balak mag-abroad ni Lolo Javier, ang lolo ni Mangustin. Ngunit pinakiusapan siya ni Lolo Isaac na siya na lamang ang mag-alaga sa kanilang mga magulang. Dahil ambisyoso si Lolo Isaac, ay siya ang nagtungo sa abroad, habang ang Lolo Javier ang nag-alaga sa mga magulang nila. Kaya mabait si tatay kasi mabait ang lolo niya at mabaitin ng tatay niya na lolo ko rin.
May pinagmanaan pala ang kalahi ni Lolo Isaac sa kanya. Kaya mga pinsan ni tatay sa lahi ni Lolo Isaac nyo eh. Mukhang mga mambabarang na nausog. Sobrang gigil mo sa lahi ni tatay ah. Pasalamat tayo, hindi ganyan ang lahi nyo. Di ba, Nay? Natawa na lang si Aling Juana sa usapan ng dalawa. Dahil maaga pa ay nagtungo sina Usting at Pakoy sa bukid. Sila muna ang nagtrabaho sapagkat wala si Mang Gusting. Sayang naman kasi ang kikitain nila. Lumiban na lang din muna sila sa eskwela para makatulong. Si Aling Juana naman ay naging abala na rin sa gawaing bahay. Natapos na kasi niyang labhan ng mga tinanggap na labahin ng mga kakilala niya. Napakahirap ng buhay, ngunit kahit kailan ay hindi naman sila sumuko. Alam nilang palaging may pag-asa habang nabubuhay. Kinagabihan, abala na sina Aling Juana para sa hapunan. Hindi na nila hinintay pa si Mang Gusting dahil baka nakakain na din naman ito. Mag-aalas 7 na ng gabi na makauwi ang haligi ng tahanan. Laglag ang balikat nitong pumapanhik sa kanilang hagdan at parabang pagod na pagod. Nagkatingin na naman sila Aling Juana at Usting habang si Pakoy ay napapailing na lamang. Wala ni isa man sa kanila ang gustong magtanong. Hinintay lang nila na si Mang Gusting mismo ang magsabi o magkwento kung ano ang nangyari sa dinaluhan nitong pagtitipon. Kumain na ba kayo? Aniya Mang Gusting sa malungkot niyang boses. Nagkatinginan pa sila bago sumagot si Aling Juana na kumain na sila. Tinanong pa sila ni Aling Juana kung kumusta ang kanilang pagtitipon. Naging maayos ba o masaya ba si Mang Gusting sa nag-aalalang boses? Napatingin pa siya kina Pakoy at Usting na matamalang na nakikinig. Napabuntong hininga lang si Mang Gusting na tila naiiyak habang nanatili itong nakayuko. Nag-alala naman si Aling Juana sa naging reaksyon ng asawa. Pasensya na kayo, Juana, mga anak. Wala man lang akong naiuwi sa inyo, ha? Humingi ako ng konting lechon para sana iuwi ko dito. Ngunit hindi nila ako pinagbigyan. Muntik na rin ako hindi makakain doon dahil ako nagluto't naghugas eh. Mabuti na lang mabait ang asawa ni Elma at Jane. Pinakain nila ako. Ang sama pala talaga ng mga ugali ng pamilya mo, tay. Sana nabulunan na lang silang lahat. Sinasabi ko na nga, Abi. Mga walang niya talaga yung mga kalahi mo, tay. Sarap ipanawagan sa mga santo na sana magkanda tay-tay sila sa kinain nila. Hayaan nyo na mga anak. Masama ang gumante. Hayaan na lang natin ang Panginoon ang gumante sa kanila. Tay, alam kong napakabait niyo eh. Pero tama sila Tia Helen at Tio Simon. Na huwag ka nang pumunta doon. Naabuso ka lang nila eh. Bakit kasi ayaw mong tanggapin ang tulong nila Tio at Tia? Napatingin naman si Mang Gusting kay Usting. Hindi galit na titig pero napapitlag ang binata sa paraan ng titig na yun ng ama. Tumayo si Mang Gusting kasabay ang kanyang malalim na buntong hininga. Ayaw ko lang anak na umasa. Ayaw ko silang abusuhin sa kabaitan nila. Saka lang ako hihingi ng tulong kapag kailangan na natin. Anang Mang Gusting, pagkatapos ay pumasok sa silid nila ni Aling Juana. Naluluhan namang napasunod ang ginang sa kanyang asawa. Maging siya ay nalungkot sa sinapit nito. Napapailing naman na umupo si Usting. Naawa siya sa ama na bumili pa ng mga bagong damit at sapatos para lang pagandaan ang araw na ito. Para maging kaaya-aya naman siya at hindi mukhang gusgusin kapag nagkatipon-tipon silang mag-anak. Ngunit pangmamaliit pa rin ang sinapit ng kanyang ama sa mga mata ng kanyang matapobreng pamilya. Alam ko, darating ang araw na lalapit din ang mga yan sa amin. Hindi man ngayon, pero darating ang panahon na yun. Wawa naman si tatay. Nagbihis pa siya ng magandang damit para lang sa okasyon na to. Tapos, pinagluto lang ng mga mukhang palaka niya kalahi. Natawa naman si Usting sa sinabi ni Pakoy. Oh, bakit ka natatawa? Grabe ka talaga makapaglarawan sa pamilya ni tatay eh, no?
Palaka talaga. Eh bakit? Nagagandaan ka ba dun sa mga pinsan mo? Nakita mo ba yung si Maribel? Sana, naging pangalan na lang siya eh, ano? Maganda pa yung pangalan sa mukha niya eh. Nakita ko kahapon sa bayan. Naku po! Kung hindi lang nakakotse pag napunta sa eskwelahan eh, akala mo nangunguha ng mga bote at baka lang tsure. Nagtawanan na lang silang dalawa. Dinaan na lamang nila sa katuwaan ng inis nila sa pamilya ni Mang Gustin. Halos hindi sila magkamayaw na dalawa kakatawa sa pinag-uusapan nila. Buong gabi nilang ginawang katatawanan ang mga anak at apo sa lahi ni Lolo Isaac na nila, na kung hindi palakang nabinat ay bruhang nausog naman ang paglalarawan nila. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Gustin. Nauna pa ito sa pagtilaok ng manok na bumangon. Sa wari ni Aling Juana ay hindi ito nakatulog. Nag-init na si Aling Juana ng tubig. Kinuha pa niya ang salabat para ihalo sa kape ng asawa. Alam kasi niyang wala itong tulog. Isingin mo na ng maaga yung dalawa nang makapasok na sila sa eskwela, ha? Napabuntong hininga si Aling Juana at sinabing masyado pang maaga para gisingin ang dalawa. Tinanong niya si Mang Gustin kung gusto niya ng kape, sapagkat kumulo na ang kanyang pinakulong tubig. Ay, o sige. Marami ba ang lalaban mo ngayong araw? Kung hindi naman marami, magpahinga ka muna. Magsasalita pa sana si Aling Juana nang biglang magising na ang dalawa. Nagtimpla ng kape si Pakoy para sa kanila ni Usting. Masaya naman si Mang Gustin dahil dito nakatira si Pakoy sa kanila. Para na ring dalawang lalaki ang anak niya. Pamangkin ni Aling Juana si Pakoy. At bata pa lang ito ay sa kanila na ito naglalagi. Puro kasi babae ang kapatid nito kaya si Usting lang ang malapit sa kanya. Hanggang sa hindi na talaga ito umuwi sa kanila. Tay, hindi mo na kami papasok ni Pakoy. Tutulo. Ha? Hindi niya natapos ang sasabihin sapagkat agad na pinutol ni Mang Gustin ang dapat sana'y sasabihin niya. Pumasok kayong dalawa. Mahalaga ang pag-aaral. Isa pa, huwag niyong sayangin ang gastos ni Tita Delia niya. Kapatid ni Aling Juana si Delia at ito ang ina ni Pakoy. Siya na rin kasi ang nagpapaaral kay Usting. Dahil umano kay Usting ay mataas din ang grado ni Pakoy sa eskwelahan. May kakayanan naman sila Pakoy sa buhay kaya di maunawaan ni Mang Gustin ba't gustong gusto ni Pakoy na tumira sa bahay nila. Kaya mo na ba sa bukid, Tay? Ay, oo naman. Kaya mag-aral kayo mabuti para hindi kayo matulad sa akin. Lalo ka na, Pakoy. Baka isipin ng tatay mo na pinapahirapan ka namin dito, ha? Nako, Tay. Kung alam mo lang kung gaano kasaya si tatay na magaling ako magtrabaho sa bukid. Sabi pa nga niya, napaka-responsable ko na daw na bata eh. Siyempre, nagyabang din ako sa kanya. Natatawa na lang din si Mang Gustin sa kwento ni Pakoy. Matapos silang mag-agahan ay sabay na sila Mang Gustin, Usting at Pakoy na umalis. Kumakaway pa sila kay Aling Juana habang papalayo. Napapailing na lamang si Aling Juana habang tinatanaw ang mga ito. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, ay bumalik na siya sa loob ng kanilang bahay para gawin ang mga gawain niya. Samantala, habang papasok sina Pakoy at Usting sa eskwelahan, ay may nakasunod sa kanilang rumaragasang sasakyan. Halos maligo pa sila at ang iba pang mga estudyanteng naglalakad sa alikabok na dulot ng sasakyan. Napapaubo pa si Pakoy at Usting habang tinataboy ang mga alikabok. Nainis naman si Pakoy at sumigaw siya. Akala mo naman napakaganda mong babae. Linti ka. Mukha ka namang golden coal eh. Nagtawanan ng ibang estudyanteng kasabay nilang naglalakad. Natawa din si Usting sa kasiniko niya si Pakoy na nanggagalaiti sa inis. Uy, pag ikaw talaga narinig ni Mirabel, yari ka talaga. Kasabihan pa naman, the more you hate, the more you love. Sa narinig, nanlaki ang mga mata ni Pakoy. Alanganin siyang gumiwi habang iniisip ang mukha ni Maribel. Ha? Eh kung ikaw ba? Kung hindi mo pinsan yan, sa tingin mo magugustuhan mo? Sige nga, balansin at isipin mo. Hindi rin.
Maliban na lang siguro kung mukha akong pera at pera lang ang habol ko sa kanya. Naku, ako kahit mapera siya, hindi ko maatim na basta, kadiri! Nagtawanan na lang silang dalawa. Hanggang sa makarating sila sa kanilang silid-aralan ay si Mirabel pa rin ang kanilang pinag-uusapan na mauuwi na naman sa tawanan. Naging abala sila buong maghapon. Si Aling Juana sa kanyang mga labahin, si Mang Gustin sa bukid at sila Pakoy at Usting naman sa klase. Halos sabay ding nakauwi si Mang Gustin at ang dalawa. Naabutan pa nila si Aling Juana na nagtitiklop ng kanilang mga nilabhan. Dali-dali namang nagbihis ang dalawa para tulungan ng ginang. Nang makalabas sila, ay agad silang tinanong ni Aling Juana tungkol sa kanilang pag-aaral at sa nalalapit nilang pagtatapos. Pinayuhan pa sila nito na mag-aral ng mabuti at kaunting usad na lang ay matatapos na sila. Ay, mainam nay, at naitanong mo yan. Si Mirabel hindi nakapasa. Baka babalik siya sa susunod na pasukan. May 4 na bagsak yata. Naku, di mo ba narinig kanina? Sinabi daw ng mama niya na magbabayad sila sa eskwelahan. Baka mamaya magulat tayo. Naging valedictorian pa yan si Golden Cool eh. Nagtaka naman ng ginang kung sinong Golden Kuhul ang tinutukoy ni Pakoy. Sino pa ba nay? Di si Mirabel. Yun ang tawag sa kanya nitong si Pakoy eh. Natawa naman si Aling Juana nang malaman kung sino ang Golden Kuhol. Ngunit kalaunan ay sinuway din siya at pinayuhan ng ginang na hindi maganda ang nanlalait ng kapwa. Sa isip ni Pakoy, nagsasabi lang naman siya ng totoo. Kung hindi lang masasama ang mga ugali ng kamag-anak ng tiyuhin niya, hindi sana kukulo ang dugo niya sa mga yun. At isa pa, hindi magiging valedictorian yun. Kapag nangyari yun, masisira ang reputasyon ng eskwelahan. Marami tsak na magulang na magpoprotesta. Kalain mo, yung nasa last section ang kinuwang magiging valedictorian. Kaya malabo yun. Makakapasa, oo. Pero yung manguna siya, malabo yun. Sa bagay, tama ka. Sa ikalawang section, pwede pa. At tayo yun. Nagtawanan na lang silang dalawa sa pinag-uusapan nila. Habang si Aling Juana at Mang Gustin ay napapailing na lang. Dumating na nga ang araw ng pagtatapos nila Usting at Pakoy. Buong pagmamalaki namang umakyat sa entablado ang kanilang mga magulang. Nagpasalamat naman si Delia kay Aling Juana at Mang Gustin sa paggabay nila kay Pakoy. Inanyayahan naman ni Delia at ng kanyang asawa ang pamilya nila Aling Juana na sa bahay na lang nila kumain. May inihanda kasi silang kaunting salo-salo na kanilang pagsasaluhan. Nagpasalamat naman sila at dumiretso na sa bahay nila Pakoy. Agad naman nagmano ang mga kapatid nitong babae kila Mang Gustin at Aling Juana. 1 taon nang lumipas buhat na makapagtapos sila Pakoy at Usting ay hindi na nag-aral pa sa kolehiyo ang huli. Habang si Pakoy ay nagpatuloy sa pag-aaral ng mekaniko. Gusto niya sanang dalawa silang mag-aral ngunit nahihiya na si Usting sa mga magulang ni Pakoy. Sinabi na lamang niya na tutulungan niya ang amang magtrabaho lalo na't matanda na ito. Tay, alis na ba tayo? Ay sige nak, matatapos na rin ako dito. Pag-uwi ko galing sa paaralan ha, susunod agad ako dun sa bukid. Tutulungan ko kayo ni tatay. Ay nako, wag na. Dini ka na lang at tulungan mo si nanay magluto. Ha? Sigurado ka ba? Oo, sigurado ko. Ewan ko ba bakit nagmekaniko ka eh. Samantalang masarap ka magluto. Dapat nag-chef ka eh. Nakita mo ba yung katawan ng mga chef? Ayoko maging ganun oh. Okay na ako sa mekaniko. Nagiging macho sila. Loko ka talaga kahit kailan. O siya, mauna na kami. Natatawang saad ni Usting nang makitang palabas na ang ama. Agad naman nagpaalam si Pakoy kay Mang Gustin. Binilinan pa siya ng huli na mag-aral ng mabuti. Napatangon lang si Pakoy at nagpasalamat kay Mang Gustin. Habang naglalakad ang dalawa papuntang bukid, ay may isang matanda silang nakita na nakaupo sa isang ugat ng puno. Hinihingal ito tamblay na tamblay gawa na rin ng mainit na panahon. Agad namang nilapitan na mag-ama at tinanong kung kumusta ang kalagayan ng matanda.
Lola, ayos lang po ba kayo? Nauuho ako, iho, at nagugutom. Kagabi pa ako dito. Pakiramdam ko hihimatayin na ako. Saan ba kayo galing? Sa malayong lugar pa, iho. Pakiramdam ko naligaw ako. Nagkatinginan na mag-ama sa sinabi ng babae. Muli silang napatingin dito nang umubo ito at tinawakan nito ang kanyang tiyan. Hindi man magsalita ang matanda, ay nalalaman na ng dalawa ang nais nitong ipahiwatig. Lola, pakiwari ko'y gutom na gutom nga ho kayo. Pagkuway, may kinuha siya sa kanyang dalang bayong at inabot sa matandang babae ang kanyang baon na nakabalot sa dahon ng saging. O Lola, pagpasensyaan niyo na po itong baon ko ha. At ang ulam ko po ginamos lang. Saad ni Usting, ang ginamos sa isang uri ng ulam sa Mindanao. May pagkakahawig ito sa bagoong. Mas mapusyaw lang ang kulay nito't hindi durog ang mga maliliit na isda. Napatingin naman na matanda sa inabot ni Usting, saka napatingin ito sa kanya. Ngunit, iyan baon mo Sige na ho, tanggapin niyo na. May baon naman ho ako rito At ito'y pagsasaluhan na lang namin ng anak ko. Napapatinging tinanggap na matanda ang baon ni Usting. Pagkatapos ay nagpasalamat siya. Inabutan din siya ni Mang Gustin ng tubig, bagay na muli niyang ipinagpasalamat. Sana ho mabusog kayo ng may lakas kayo maglakad ulit. Teka, saan ka mapunta ninyo? Sa barangay Tabing Ilog. Ay, ganun ho ba? Abay malapit na ho kayo. Kasunod niya rin barangay na ang barangay Tabing Ilog na. Ay, ganun ba? Ay siya, maraming salamat sa inyo, ha? Ay, wala pong anuman, Lola. Kami po tutuloy na. Napatango muli at nagpasalamat ang matanda. Sinundan naman niya ng tingin ang papalayong mag-ama. Tunay ngang napakadalisay ng puso ng mga ito. Napangiti siya at nagpa siya ng umalis. At kasabay ng hangin ay ang kanyang paglaho. Nagulat naman ang mag-ama nang makitang wala na matanda sa kinaroroonan nito. Nagkatinginan pa sila at parehong mababaka sa kanilang mga muka ang pagkagulat. At halos pareho silang nilukob ng kilabot nang umihip ang malamig na hangin. Abay, napakabilis namang kumain na matandang yon. Tingnan mo't ang bilis na kapaglakad Oo nga tay Sobrang sarap siguro talaga ng ulam natin. Tingnan nyo, ang bilis na kalakad ni Lola. Baka nga ho tumakbo pa yun kaya biglang nawala na Ay baka nga anak. Kawawa naman. Kagabi pa hindi nakakakain. Pero kahit papano lumakas naman siya sa binigay natin. Saad ni Mang Gustin sa anak na pareho nilang pinapalakas ang kanilang mga loob. Napapakamot pa si Usting habang pasimpleng hinahagod ang kanyang braso. Pakiwari niya'y nagtayuan lahat ng balahibo niya sa katawan. Nakalimutan na nilang mag-ama ang nangyari. Naging abala sila sa bukid at ginugulang oras sa pagtatrabaho. Napahinto lang silang dalawa nang marinig ang boses ni Aling Juana. Nagtaka naman silang dalawa kung ano ang ginagawa ng ginang sa bukid. Napatingin si Mang Gustin sa araw. Saka lang niya napagtanto na mag-aalas 12 na pala ng tanghali. Nay, anong ginagawa niyo dito? Abay napakainit Tanong agad ni Usting na makalapit ang ina. Hinihingal pa itong ibinaba ang kanyang dalang bayong at ginawang pamaypay ang kanyang sombrero. Halos hindi siya makapagsalita dahil sa hingal na nararamdaman. Napatanong pa siya kung bakit tila napakainit ang panahon. Ba't ka ba kasi pumarin Alam mo naman na napakainit Napatingin naman si Aling Juana kay Mang Gustin na parabang nagtataka. Sa kanya sinabi na kung nakalimutan na ba ni Mang Gustin na siya ang nagpadala ng makakain nila sa tanghalian. Nagkatinginan naman sila Mang Gustin at Usting sa sinabi ni Aling Juana. Maging si Aling Juana ay nagtataka rin sa reaksyon ng kanyang mag-ama. Parehong mababaka sa mga mukha nila ang pagkagulat at pagkalito sa mga nangyayari sa araw na yon. Ano nagpadala kami ng makakain? Paano kaya ka namin masasabihan nandito kami't abala sa pagbubungkal? Napapailing naman si Aling Juana at sinabi kay Mang Gustin na nag-uulyanin na ito.
Nagtungo umano ang kapitbahay nilang si Mang Kanor sa bahay nila para sabihan siyang dalhan silang mag-ama ng makakain. Nagulat sila Mang Gustin at Usting sapagkat wala silang natatandang sila ay nagpasuyo sa kapitbahay na si Mang Kanor na sila'y dalhan ni Aling Juana na makakain. Para di humaba ang usapan, ay sinabi na lamang ni Mang Gustin na gutom na nga marahil siya at nakalimutan niyang nagpautos nga siya. Sinenyasan naman niya ang anak na sumakay na lamang sa sinasabi niya. Naunawaan naman ni Usting ang ibig ipahiwatig ng ama, dahilan para sabayan na lamang niya ang sinabi nito. Kinagabihan, nag-usap sila Mang Gustin, Usting at Pakoy. Katatapos lang nilang magapunan at kasalukuyan silang nagkakape sa labas ng kanilang bahay. Napakaliwanag ng buwan noon na halos tanaw na ang buong kaparangan. Maging si Pakoy ay nagulat sa ibinahaging karanasan nila Mang Gustin. Napapaisip din siya kung paanong nangyari na dumaan si Mang Kanor sa bahay nila kung di naman sila nakisuyo. Tay, nakapagtataka talaga ang nangyari sa inyo. At sabi nyo nga, ang bilis na wala nung matanda. Di kaya tay, mangkukulam yun? Naniniwala ka ba sa ganon? Abay, kwentong bayan lang yun, no? Taga-probinsya ka, hindi ka naniniwala sa mangkukulam? Alam mo, totoo mga yun. Pakakala mo isang malaking biro lang ang mga mangkukulam, ha? Malabong mangkukulam yon. Maliwala sa mukha ng matanda Ibang-iba mukha ng mangkukulam na akala mo parang pinaglihi sa galit at sama ng loob. Huwag mo sabihin tayo na naniniwala ka rin sa mga mangkukulam. Natigil lang kakatawa si Usting nang makitang seryosong amang nakatingin sa kaparangan. Napapiling pa si Pakoy na tinuturo si Usting dahilan para mapakamot na lamang siya ng kanyang batok kahit wala namang kumakati. Mukhang seryoso nga ang ama na sinasabi nitong tungkol sa mangkukulam. Totoo sila, anak. Sapagkat mangkukulam ang una kong naging kasintahan bago ang iyong ina. Muntik na nga niyang kulamin ang nanay mo nang malaman niyang naging kasintahan ko ito buhat nang kami maghiwalay. Yan din ang kwento ni nanay sa akin. Muntik na daw makulam si Nanay Juana nun. Bakit nga ba tayo hindi natuloy yun? Bakit? Parang gusto mo matuloy, ah. Ikaw talaga napakaungas mo. Ang ibig ko lang sabihin kung anong ginawa nila, bakit nakontra? Napapiling na saad ni Pakoy, habang ang pinsang si Usting ay napapatawa na lang sa kanyang reaksyon. Dahil sa Visayas noon kung saan ko nakilala ang nanay niyo sa pugad na mangkukulam yun sila nakatira. At marami siyang kaibigan na mas magaling na mangkukulam at mambabarang. Tinulungan nila ang nanay niya at sa awa ng Diyos nakontra ang kulam ng dati kong kasintahan. Tay, nasa na po yung dati niyong kasintahan? Hindi ko na alam kung nasa ng bruhang yon. Ay nako, wag ko na nga lang makita-kita yon at talagang malalamukos ko ang mukha niya. Nagtawa na naman silang tatlo sa sinabi ni Mang Gustin. Nasa ganun silang tagpo nang lumabas si Aling Juana na nakangiti. Masaya siyang nakikita ang mag-ama kasama si Pakoy na masayang nag-uusap. Bumaba na rin siya dala ang kanyang kape at nakisali na rin sa usapan ng tatlo. Kinaumagahan, araw ng Sabado, ay nagtungo na naman sa bukid sina Mang Gustin at Usting. Naiwan si Pakoy para tulungan muna si Aling Juana at siya ay susunod na lang sa dalawa. Habang naglalakad ang mag-ama, ay may nakasalubong silang matandang lalaki. May dala itong karito na puno ng mga kahoy at mga sirang gamit. Noon lamang nila nakita matanda sa kanilang lugar. Seryoso lang itong naglalakad at walang imik. Sinundan lang nila ng tingin nang bigla na lang napaluhod na matanda at napaubo. Dali-dali namang lumapit ang mag-ama at agad tinulungan ng matandang lalaki. Lo, ayos lang ho ba kayo? Nasaktan po ba kayo? Ayos lang ako, iho. Nawalan lamang ako ng balanse kaya nadapa ko. Tatang, saan ba ang inyong tungo? Sa kabilang bayan, iho. Ilalako ko lang rin mga dala kong kahoy para pambili ng bigas. Nagugutom na kasi ang asawa kong hindi makalakad. Kumain na ho ba kayo? Hindi pa nga, iho. Pag nabenta ko na itong aking mga ilalako, saka pala mga ko makakakain. Tila nahabag naman silang mag-ama sa matandang panay ang ubo.
Napakapayat na matanda. Nanlalalim at nangingitim din ang gilid ng kanilang mga mata. Para rin wala itong tulog dahil sa tamlay at lamya ng kanyang katawan. Nanginginig pa ang mga kamay at tuhod. Nagkatinginan silang mag-ama na parabang nauunawaan na nila ang isa't isa kahit na hindi sila magsalita. Tatang, sa inyo na po itong baon namin. Kainin nyo nang sa gayon lumakas kayo. Saad niya sa matanda. Napatingin naman ang matanda sa inaabot ni Mang Gustin at muling napatingin sa kanya na may paghanga sa mga mata nito. Nagatiha, kayo ba may kakainin pa? Hayaan niyo na, tatang. Malakas pa kami ni tatay. Maaari kaming umuwi kapag nagugutom kami. Ay, nako mga ihaw, maraming salamat. Magpalain nawa kayo ng Panginoon sa inyong kabutihang loob. Salamat po, Lolo. Kayo rin po. Pagpalain din nawa kayo ng Panginoon. Sige po, tatang. Kami maunan at kami tatanghaliin. Mag-iingat kayo sa inyong paglalakad, ha? Naway maibenta mo lahat ng inyong nilalako. Sige. Salamat, amang. Umalis na silang mag-ama. Napangiti pa silang inihatid ng tingin na matanda. Ang inyong kabutihang loob ang siyang nagtataas sa inyo. Naway hindi kayo magbago katulad ng inyong pamilya, Agustin. Magpapalain ka ng Diyos sa inyong napakadalisay na puso. Saad niya, saka naglakad at kasabay ng hangin ang kanyang paglaho. Samantalang ang mag-ama naman ay masayang naglalakad papalayo sa matanda. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay parang may nag-udyok sa kanilang lumingon. Nagulat pa sila pareho dahil ang katahimikan ng paligid ang bumungad sa kanila. Malamyos na hangin ang dumampi sa kanilang mga balat kasabay ang pagtangay nito ng kaunting alikabok sa kalsada. Wala na matanda. Kahit anino nito'y hindi nila nakita. Nagkatinginan na mag-ama at tila ba parehong naglakbay ang kilabot sa kanilang mga balat. Hindi nila lubos maisip kung paano ganun kadali nawala ang matanda. Samantalang usad pagong ang kilos nito ng makasalubong nila. Habang abala sila sa paglilinis ng mga taniman, ay napag-usapan nilang dalawa ang nangyari. Palaisipan sa kanila ang agad na pagkawala ng matanda at kung saan ito dumaan. Maliban sa diretso lang ang daan, ay wala naman itong mapagtataguan kung sakali namang sakahan ng gilid ng daan. Natigil lamang ang usapan nila nang kumulo na ang kanilang mga tiyan. Sabay pa silang napatingala sa langit nang mapagtanto nilang mag-aalas 11 na. Nagkaayaan na silang umuwi para mananghalian. Ngunit bago pa man sila makaahon sa sakahan, ay narinig na nila ang boses ni Pakoy. Tay! Insan! Pananghalian muna kayo! Nagtatakang sabay na nakatinginan na mag-ama. Abay, mainam naman at naisip mong magdala dito ng pagkain. Umaw na silang dalawa at naghugas ng kamay, habang si Pakoy naman ay hingal na hingal habang ibinababa ang dala nitong bayong na naglalaman ng pagkain nila. Mainam naman at dinalan mo kami ng pananghalian, Pakoy. Salamat, ha. Pauwi na sana kami ni tatay, Wala nga naman, Insan. Mainam na nga lang at dumaan dun si Mang Juan. Ha? Si Paring Juan? Saad agad ni Mang Gustin nang makalapit siya sa dalawa. Napatango naman si Pakoy at sinabing si Paring Juan nga ni Mang Gustin ang dumaan sa kanila. Paano nangyari yon? Umuwi kahapon sa lugar nila matandang yon. Ano niya, magbabaksyon umano muna siya. Kinilabutan si Pakoy sa narinig na sinabi ni Mang Gustin. Nakita rin niya sa mukha na matanda ang sobrang pagtataka. Nay, huwag ka naman magbiro ng ganyan, Tingnan mo yung mga balahibo ko, nagtatayuan. Ayan, Saad ni Pakoy habang pinapakita ang braso kay Mang Gustin. Napatingin naman ang huli sa braso ni Pakoy, habang si Usting ay panay rin ang himas ng kanyang braso. Abay, totoo nga. Kaya nga wala siya dito ngayon, Itanong mo pa sa mga yan kung nasaan si Juan. Turo ni Mang Gustin sa mga naroroon. Hindi naman makapaniwala si Pakoy, sapagkat sigurado siyang nagtungo si Mang Juan sa bahay nila
at sinabihang siyang nakisuyo ang kanyang tatay Gustin na dalhan sila ng pananghalian ni Usting. Sinabi rin niyang nagtaka pa nga ang nanay Juana nila dahil pinadala naman umano niya sila ng baon. Abay, totoo din naman na nagtungo siya, tay. Kahit itanong mo pa kay nanay. Gumawa pa nga matanda at sinabing baka pinamigay niyo na naman ang baon niyo eh. Ay nako, yung nanay nyo talaga. Siya nga rin dyan eh. Isusubo niya na lang pag may manghihingi, bibigay pa. Tay, hindi kaya namaligdo na naman kayo tulad ng isang araw? Nagkatinginan sila Mang Gustin at Usting sa sinabi ni Pakoy. Saka lang nila napagtanto na nangyari na ito nung nakaraan. Ganon din ang nangyari at senaryo. Hanggang sa pag-uwi nila'y naging palaisipan ang nangyari sa kanila. Hindi na nila kinuwento kay Aling Juana ang nangyari. Baka mabahala lang ito't atakihin ng kanyang nerbiyos. Lingid sa kaalaman nilang lahat, si Arifa o ang Diwata ang nagbabagong anyo para maging si Mang Kanor at Juan. Siya ang nagsabi kay Aling Juana na dalhan ng pagkain ang mag-ama sa bukid para may makain ng mga ito. Naririnig ni Arifa ang usapan ng mag-ama, kaya naman nawili siyang subukin pa ang kabutihang loob ng mga ito. Si Arifa rin o ang Diwata ang nagpanggap na isang matandang babae at ng matandang lalaki. Isang buwan nang nakalipas buhat na mangyari ang nakakatuwang pangyayari sa buhay nila Mang Gustin at Usting. Nalimutan na nga nila ang kababalagang yun. Isang araw, inanyayahan na naman si Mang Gusting ng kanyang mga pinsan sa isang salo-salo. Ngunit sa pagkakataong yon ay hindi na siya pumunta sapagkat ayaw rin ng kanyang mga kapatid na siya ay dumalo. Hindi rin naman dumalo ang kanyang mga pinsan sa side ng kanyang lolo Javier. Sa palagay nga niya, tanging siya na lang ang nagpapakamartir sa pamilya ng kanyang lolo Isaac. Naggalit ang kanyang mga pinsan sa pamilya ni Lolo Isaac niya. Pinagtanggol din naman siya ng kanyang mga pinsan sa lahi ni Lolo Javier. Nag-away na ang kanilang pamilya at doon na naipasok ang salitang lait. Nilait sila ng mga pobre at walang narating kaya nararapat lang na taga-hugas lang ng plato ang mga angkan nila. Nang malaman ni Aling Juana ang nangyari ay naggalit ito. Agad naman siyang pinakalma ni Mang Gustin. Kaya mo na sila, Juana. Kung papatulan natin ang ugali nila wala na din tayong pinagkaiba sa kanila. Ang mahalaga ay ang ating pamilya na lahi ni Lolo Javier. Sila naman ang totoong pamilya natin Tay, may rason naman ang nanay na magalit Masyado na kasi silang mga mapagmataas. Hindi rin naman nila pwedeng sabihin na walang narating ang angkan ni Lolo Javier. Kasi nariyan naman si Tia Helen at Tio Simon na may kakayahan din sa buhay. Hindi kasi mayabang ng mga tawang tiya at tiyo mo. At yun ang bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos. Sumusobra na talaga yung mga pinsan mo, tay. Mga garapal na yung masamang pag-uugali. Hayaan nyo na. Alam ko na darating ang panahon na magsisisi din ang mga yan. Sa mga sumunod na araw ay nagtungo ang mag-ama sa bukid para kumuha ng kanilang sahod. Sa panahon noon, mura lang ang sahod sapagkat mura lang din ang bilihin. Hindi naman masyado silang bumibili dahil sagana sila sa taniman at mga hayop tulad ng mga manok at baboy. Ang sinasahod nilang mag-ama ay 2 piso at 50 sentimos hanggang 4 na piso. Depende pa yun sa dami ng kanilang mga nalinis. Sa isang buwan nila noon ay nakakasahod sila ng 45 hanggang 120. Ganyan kamura ang sahod pero napakalaki na ng halaga sa taong 1968. Nang sila ay pabalik na, ay may nakita silang bata na nakatayo sa daan. Tila ba may hinahanap ito? Nakatinginan ang mag-ama at muling napatingin sa batang walang pakialam sa kanilang presensya. Nanatili lang ito na nakatayo at palinga-linga sa paligid na animoy may hinihintay. Nilapitan nila ang bata na sa wari nila'y nasa 7 taong gulang. O bata, anong ginagawa mo dito? Sino kasama mo? Wala po. Sagot ni Arifa na sa pagkakataong ito ay nag-anyong bata. Walang kaalam-alam ang mag-ama na ang mga estrangherong kanilang nakakadaupang palad ay isang nilalang sa kabilang mundo na walang kasarian.
Nilalang na hindi matutukoy kung ano talaga ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Abay, nasaan ang iyong mga magulang? Bakit kanila iniwan dito sa daan na mag-isa ka lang? Ang sabi ng nanay ko manatili lang po daw ako dito at wag aalis. Sa ganito kainit na lugar, hindi ba nila naisip na maaari kang lagnatin sa sobrang init? Saad ni Usting na napapatingin pa sa paligid dahil sa sobrang init ng panahon. Ang sabi lang po sa akin ni Ina, bibili po siya ng makakain Kaya bumalik po siya sa bayan. Marahil, naawa na siya sa akin na maglakad ng napakalayo. Kawawa ka naman. Marahil gutom ka na. Eto, kainin mo ito. Bakit po niyo binibigay yan sa akin? Hindi po ba't pagkain niyo yan? Kung kukunin ko yan, ano po kakainin niyo? Huwag mo kaming alalahanin. Ang alalahanin mo yung tiyan mo. Alam namin ang pakiramdam ng nagugutom, no? Kaya tumutulong kami sa abot ng aming makakaya. At ang Diyos na ang bahala sa amin sa susunod na kakainin namin. Sige na, iho. Tanggapin mo. Para hindi ka mahilo habang naghihintay sa iyong ina. Napatingin pa ang bata sa inaabot ni Mang Gustin. Saka ito napatingin sa kanya. Nakangiti naman ang matanda habang inaabot sa kanya ang tinapay. Sige na, iho. Tanggapin mo. Huwag ka mag-alala. Walang lason yan. Mabuti kaming tao at ang hangad lang namin ay makatulong. Napangiti naman ang bata at magalang na tinanggap ang tinapay. Bagya namang napangiti si Mang Gustin at inaya na si Usting na umalis na. Nagpaalam sila sa bata at akto ng tatalikod na magsalita ito. Nagulat pa sila dahil nagbago ang boses ng bata at naging boses ng bathala ito. Alam ko ang inyong kabutihan, Gustin. Nasukat ko na ito. Ilang beses na. Sabay pa silang napalingon ni Usting at halos napalod sila sa sobrang gulat at kaba. 3 tao ang nasa harapan nila. Ang matandang babae na una nilang nakadaupang palad, ang matandang lalaking may hila-hilang kariton at ang bata. Diyos ko, mahabaging langit. Huwag kayong matakot, Gustin. Ako ay hindi masamang nilalang. Nakita ko ang kabutihan yung 2 ng anak mo. At nakita ko kung paano hindi kayo nag-alinlangan at tulungan ng aking 3 katauhan. Dahil sa inyong kabutihan, gagantimpalaan ko kayo. Nagkatinginan naman sila Usting at Mang Gustin dahil sa kanilang narinig. Ngunit mababakas pa rin ng takot sa kanilang mga mata. Nakita ko ang inyong magandang kalooban. Hindi kayo nag-alinlangan na ako'y tulungan. Dahil dyan, kayo ay aking gagantimpalaan. Isang kakayahan ng bumuhay ng patay, ngunit may kondisyon. Huwag kayong tatanggap ng malaking halaga. Ano lang po ang pwede namin tanggapin, mahal na batalang diwata? Kung ano lang ang makakaya ng taong inyong tinulungan. Ngayon, tao, lumuhod kayo at aking igagawad ang aking gantimpala. Bumulusok ang liwanag sa paligid, dahilan para mapapikit ang mag-ama. Isang nakakasilaw na liwanag na hindi kayang tingnan ng kanilang mga mata. Kasabay ng pagkawala ng liwanag ay ang paglaho ng diwata. Nakatinginan pa ang 2 saka tumayo at mabilis na tumakbo papalayo sa lugar na yon. Sakalang nila napagtanto na ang lugar na yon ay doon din nila nakita ang matandang babae at lalaki. Marahil ay daanan yun ng mga engkanto. Gulat na gulat sila Aling Juana at Pakoy nang makitang parang naguunahan sa pagtakbo ang 2. Animoy hinahabol sila ng 10 dyablo sa bilis na kanilang takbo. Malayo man ay nakikita nilang putlang-putla ang mag-ama. Halos sirain na nilang 2 ang pinto ng kanilang bakuran at naguunahan pa sila kung sino ang maunang umakyat sa kanilang bahay. Ano ba nangyayari sa inyo? Na paano kayo't para kayong hinabol ng 10 demonyo? Tay, pinsan, ayos lang ba kayo? Ano nangyari sa inyong 2? Ikuha mo muna kami ng tubig. Dalian niyo! Dali-dali namang kumuha ng tubig si Pakoy. Pagbalik nito'y may dala na itong 2 baso.
Nagpasalamat naman ang mag-ama nang iabot sa kanila ni Pakoy ang tubig. Halos walang hinto at hinga na nilagok nila ito. Pupungas-pungas sila matapos uminom. Bumuga pa sila pareho ng malalim na buntong hininga. Nang makahinga na sila ng maayos, ay ikinuwento na nila ang kanilang naging karanasan. Halos hindi naman makapaniwala si Aling Juana at Pakoy sa kanilang mga narinig. Imposible man, ngunit alam nilang hindi gagawa ng kwentong mag-ama. Lalo na si Mang Gustin. Ikinuwento din nila ang sinabi ng diwata na pinagkalooban sila nito ng kapangyarihang magkaroon ng kakayahang kayang bumuhay ng patay. Nagulat si Pakoy at Aling Juana. Napatakip na lang ng kanyang bibig at naupo ang may bahay ni Mang Gustin. Ang galing naman yan, Tay. Pero Tay, paano natin malalaman kung totoo yung sinasabi ng diwata kanina? E di maghintay tayo kung may patay. Yung di pa naimbalsa mo, ha? Napatingin naman silang tatlo kay Pakoy, ngunit seryoso lang na nakatingin ng binata sa kanila. Para bang sigurado ito sa mga sinasabi niya. Ngunit sa huli ay sinang-ayunan din ni Mang Gustin at Usting ang naisip na ideya ng binata. Makalipas ang 1 buwan, buhat nung magpakita ang diwata at binigyan ng kakayahan ng mag-ama na bumuhay ng patay, ay tila narinig ng Diyos ang kanilang panalangin. Habang abala sila sa paglilinis ng bakuran, ay nagkakagulo ang mga tao sa labas. Agad namang napatayo at lumabas si Aling Juana sa bakuran nila at tinanong ang kapitbahay kung ano ang nangyari. Napatakip naman ng bibig ang ginang matapos marinig ang sinabi ng kapitbahay nila. Dali-dali siyang bumalik sa mga kasama sa bahay at sinabi ang nangyari. Namatay umano ang anak ng kapitan nila. Nabulunan umano ito at hindi agad na agapan. Tay, Usting, ito na yung pagkakataon ninyo na malaman kung totoo yung sinasabi ng diwata. Ha? Paano kung hindi gumana? Hindi mapapahiya kami ni tatay dun. Kaya nga susubukan natin, di ba? Ano natin malalaman kung totoo? Ito namang taong to, napakahina ng loob mo. Pwede ba ilipat yan para ako na sumubok? Tama si Pakoy, anak. Wala namang mawawala kung susubukan lang natin. Isa pa, magtiwala tayo sa kanya at sa diwatang nagkaloob nito sa atin. O di ba, Tay? Nakuha mo yung punto ko. Ano, tara na. Baka mamaya ipaimbalsa mo na yun. Tila kinilabutan naman si Aling Juana sa kanyang narinig. Ngunit pinili na rin itong sumama para masaksihan ang gagawin na mag-ama. Nang marating nila ang bahay ng kapitan, ay nakita nilang nag-uumpukan ng mga kapitbahay. Buhat sa labas, ay naririnig nila ang iyak ng asawa ni kapitan. Alam nilang masakit para sa ginang ang nangyari, lalo na't ito ang kanilang nag-iisang anak ni kapitan. Nagtanguan naman sila Usting at Mang Gustin. Hindi nila alam kung bakit sila pinagkalooban ng ganitong kakayahan, ngunit marahil ay may dahilan ng lahat. Pumasok sila sa loob. Nahirapan pa sila dahil sa mga kapitbahay na kulang na lang ay yumakap na rin sa katawan ng bata. Mainam na lamang at kasama nila si Pakoy na medyo may kakapalan ng muka at hindi nahihiya. Oy, padaan! Makikiraan po! Aling Betty, maaari bang umusok ka muna? Padaan lang saglit! Nagsiusog naman ng mga kapitbahay. Ang iba ay binatukan pa ni Pakoy dahil pinagkikiliti sila nito. Nang makapasok na, ay napatingin sila sa nakahimlay na 7 taong gulang na bata. Namumutla ito at nagkulay ubi na ang labi nito. Hindi man sila nagtanong, sinabi na kapitan ang nangyari. Aniya ay kumakain lang ng prutas ng santol ang bata at nalunok niya nang hindi sinasadya ang buto. Huli na umano sila dahil wala na itong buhay ng kanilang abutan. Yumukod si Mang Gustin at pinaupo ang bata. Napapayak lang na napatingin si kapitan at ang asawa. Pinayuko bahagya ni Mang Gustin ang bata sa katinapik-tapik ang likod nito. Pagkunway, ibinuka ang bibig at bahagyang inilapit niya ang bibig sa bibig nito. Nung unay nagalit ang kapitan sa ginawa ni Mang Gustin, maging ang kapitbahay ay hinusgahan kagad siya. Natahimik lang sila nang sabihin ni Usting na ibabalik nila ang buhay ng bata. Hindi na umimik si kapitan at pinagpatuloy ni Mang Gustin ang kanyang gagawin.
Bahagya niyang hinipan ang bata sa bibig na parabang nilalagyan niya ng hangin ng baga nito. Pagkatapos ay isinara niya ang bibig ng bata at napatingin siya kay Usting at tumango. Napatungo din ang binata at tinawakan sa noo ang anak ni Kapitan at tinapik ang likod. Halos magimbalang lahat ng nakasaksi nang umubo ang bata at naisukan nito ang buto ng santol. Napayak na lamang ang mag-asawa nang makitang biglang nagkaroon ng buhay ang anak nila. Hinawakan ni Usting ang palapulsuhan nito hanggang sa nagbalik ang kanyang kulay. Lalo siyang napaiyak nang umiyak ang bata at tinawag ang kanyang mga magulang. Agad nila itong niyakap at nagpasalamat sila sa mag-ama. Naging kilala ang mag-ama at doon nagsimula ang kanilang pagsikat bilang mag-amang kayang bumuhay ng patay. Tay, dami pong nagpapadala ng mga gulay sa inyo ni Usting, oh. Hindi na tayo tsak magugutom yan. Ay nako, Pakoy. Tulungan mo nga akong buhatin to. Sige po, Tay. Hindi lang sa kanilang bayan naging kilala ang mag-ama, kundi maging sa mga karatig baryo at bayan. Halos umabot na sila sa kung saan-saan at marami din ang nagdadala ng mga handog sa bahay nila. Hindi nila hinihingi ang mga yon, bagkus kusa itong ibinibigay sa kanila. Marami na rin silang mga patay na binuhay basta hindi pa ito naiimbalsa mo. Hindi lang isa o dalawang patay ang nabubuhay nila kundi marami na. Dahil sa katanyagan ay nakilala na rin silang mag-ama sa ibang lupalop ng Mindanao. Isang araw, may magarang sasakyan na kulay asul ang pumarada sa tapat ng kanilang bakuran. Maging ang mga kapitbahay nila ay namangha sa sasakyan. Noon lang sila may nakitang ganong kagara at kagandang kotse sa lugar nila. Bumaba ang tingin nila'y mag-asawa. Halatang may kaya sa buhay ang mga ito dahil na rin sa kanilang kasuotan. Si Pakoy ang bumaba para salubungin ang binata. Binati niya ang mga ito at pinatuloy sa loob ng bahay ni Mang Agustin. Ay magandang araw po. Ano po ang aming may paglilingkod sa inyo? Magandang araw po. Kayo po ba si Mang Agustin? Ay ako nga ho. May tutulong po ba kami? Ako po pala si Arman. At ito ang aking asawa na si Gina. Mang Agustin, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Kaya kami naparito ay dahil gusto namin buhayin mo ang anak namin. Ang nag-iisa naming anak. Napatingin naman sila kay Gina nang umiiyak ito. Nagtakip pa ito ng panyo sa bibig habang umiiyak. Agad namang inalo ni Arman ang asawa. Hinagod nito ang kanyang likod upang patahanin. Pakiusap, Mang Agustin. Handa kami magbigay ng kahit na magkano. 500, 1,000, 2,000, kahit na magkano. Nagkatinginan naman sila Mang Agustin at Usting sa laki ng inaalok ng lalaki. Ang ganong halaga sa panahong yon ay napakalaki na. Ngunit nag-aalangan pa si Mang Agustin dahil hindi sila pwede tumanggap ng malaking halaga. Nagsalita ang asawa nitong si Gina. Napakalamig ng boses nito at napakahinhin. Sinabi niyang magbabayad siya ng 20,000 buhayin lamang ang anak nila. Lalong nalula si Mang Agustin sa halagang binanggit ni Gina. Naisip niya saan kukuha ng ganong halaga ang mag-asawa. Sino ang magbibigay sa kanila ng ganong halaga? Napatingin pa siya muli kay Usting at kay Pakoy. Napapailing lang ang dalawa na halatang hindi sila sang-ayon sa inaalok sa kanila. Ngunit naisip din ni Mang Agustin ang kinabukasan nila. Hindi na sila maghihirap sa halagang yon. Sige po, kami po tutungon sa inyong tahanan. Masayang nagkatinginan ng dalawa at agad may kinuha ang babae sa kanyang bag. Inilabas nito ang puting sobre at inilapag sa lamisita nila Mang Agustin. Marahan niya itong itinulak papalapit sa matanda na ipinagtataka naman ni Mang Agustin. Sinabi pa nito na handa niyang dagdagan ng bayad kung sakaling mabuhay ang kanyang anak. Sinabi niya ang inabot niya kay Mang Agustin ay paunang bayad pa lamang nila. Pagkunway, tumayo siya at tumayo na rin ang asawa nitong si Arman at agad na sumunod sa kanya palabas. Bahagya pang napahinto si Gina sa may pintuan at nagwikang hihintay na lang nila sa labas si Mang Agustin. Sa napakinhin niyang boses na hindi lumingon sa kanila.
Nagpatuloy na silang mag-asawa sa pagbaba sa may 5 baitang na hagdan ng tahanan ni Mang Gustin. Napatayo na si Mang Gustin upang sumunod nang pigilan siya ni Pakoy at Usting. Tay, bakit ka tinanggap? Hindi ba't ang sabi ng diwata huwag kayong tatanggap ng malaki? Anak, hindi naman ako humingi. Sila ang kusang nagalok. Sayang din, hindi na tayo mahihirapan. Tara na, Usting, umalis na tayo. Tay, tama si Pakoy. Baka tayo maparusahan. Anak, aakuin ko ang parusa kung meron man. Para yan sa inyo, sa ating pamilya, para hindi na tayo kutsain pa. Maunawaan siguro ng diwata o ng Diyos. Ang malaga, hindi tayo magbabago. Walang nagawa si Usting kundi ang sumunod na lang sa kanyang ama. Sumakay sila sa sasakyan ng mag-asawang Gina at Arman. Bahagya pa silang napatingin sa bahay nila kung saan nakatayo roon si Pakoy at Haling Juana na mababaka sa pag-aalala sa kanilang mga muka. Kalahating oras lang din ang binyahe nila Mang Gustin. Nagulat sila nang mapahinto sila sa isang malaking bahay. O baka mansyon na nga sa paningin nila. Pumasok ang sasakyan sa napakalaking bakuran. Sumilip sila Mang Gustin sa bintana at halos malula sila sa laki ng bahay. Pagkababa nila sa sasakyan, ay diretso agad sila sa silid kung saan umano naroroon ang dalagita. Panay ikot sa paligid ang paningin ni Usting. Habang paakyat sa mataas ngunit malawak na hagdanan, sapagkat noon lang siya nakakita ng ganun kalaking tahanan. Pagdating sa itaas, ay agad silang pumasok sa isang silid na may malawak na espasyo. At sa gitna, may malaking kama na may kurtinang itim. Nakita nila doon ang nakahimlay na dalaga at payapang nakapikit na parang natutulog lang. Ano kanya'y kinamatay? Siya po ay may karamdaman na hindi namin alam kung anong uri ng karamdaman. Lumapit si Mang Gustin at Usting sa dalagita. Agad na hinuwakan ng matanda ang palapulsuhan ng babae. Si Usting naman ay nakahawak sa noo ng dalagita habang tila nag-uusal ng panalangin. Habang hawak niya ang noo ng patay, ay nakakaramdam siya ng init na parabang sinusunog ang kanyang katawan. Hindi niya ito ininda at nagpatuloy siya sa panalangin niyang ang kakayahan mismo nila ang umusal. Ibinuka ni Mang Gustin ang bibig ng dalaga at hinipan ito. Saka itinikom at hinagod ang batok nito pababa sa kanyang likod na parabang hinihila niya pababa ang hangin. Narinig nilang tila bumuga ng malalim na hininga ang dalaga. Kasunod noon ay ang pagmulat ng kanyang mga mata. Hinawakan siya sa noo ni Usting at sa palapulsuhan, at unti-unting nagkaroon ng kulay ang mukha ng dalaga. Nang makita ni Gina at Arman na nabuhay ang kanilang anak, ay agad niya itong niyakap. Natuwa naman ang mag-ama sa nasaksihang kaganapan. Masaya sila kahit papaano ay nadugtungan ng buhay ng iba. Kasalukuyan silang nasa sala nang bumaba si Gina mula sa taas at may iniabot kay Mang Gustin. Nagtaka naman ang huli kung ano ang laman ng sobre. Napatingin si Mang Gustin at Usting kay Gina nang sabihin itong maliit lang na halaga kung tutuusin ang laman ng sobre. Maliit kumpara sa buhay na ibinigay nila sa kanilang pinakamamahal na anak. Napangiti naman si Gina at sinabihan si Sheila na magpasalamat kay Mang Gustin at Usting. Napatango naman ng dalaga at bahagyang yumuko. Salamat po, Mang Gustin at Usting, sa aking pangalawang buhay na inyong binigay. Saad ni Sheila at ngumiti. Tila nangilabot naman si Usting sa paraan ng pangiti ni Sheila. Hindi niya alam kung napansin niyo ng kanyang ama. Pakiramdam ni Usting ay naglakbay ang kanyang kilabot sa buo niyang sistema. Sinamahan pa ng napakalamig na panahon. Ay walang anuman, iha. Naway gamitin mo ang iyong panibagong buhay sa tama. O paano? Kami hindi na magtatagal. Maraming salamat po. Ipapatid ko na kayo. Raul, parinig ka. Agad namang lumapit sa kanila ang tinawag ni Arman na si Raul. Napayuko pa ito bagya sa kanya at tumarap sa kanila. Yatid mo sila Mang Gustin at Usting sa bahay nila. Siguraduhin mong ligtas mo silang may hahatid, ha? Utang natin ang buhay ng aking anak sa kanila.
Napayuko lamang ang nagngangalang Raul at nagpatiuna sa sasakyan na walang kahit anong salita. Nagtataka man ay magalang na nagpaalam si Mang Gustin at Usting. Sa kalahating oras na biyahe ay wala silang imikan na tatlo. Si Usting ay nakatingin sa labas. Si Mang Gustin ay nakapikit habang si Raul ay tahimik lang na nagmamaneho. Nasa ganung tagpo si Usting nang bigla siyang napapitlag. Nagulat naman si Raul dahilan para bigla itong mapapreno na ikinagulat ni Mang Gustin. Napatingin naman si Raul sa kanya habang si Usting ay tila habol ng hininga. Ayos ka lang ba, iha? May namumutla ka? Oh, ayos lang po ko, tay. Baka namalikmata lang po ako. Pasensya na po, Mang Raul. Napatungo lang si Raul at muling pinaandar ang sasakyan. Tiningnan pa siya nito sa salamin habang siya ay habol pa rin ng hininga. Muli siyang napatingin sa labas nang umandar na ang sasakyan nila Arman. Hindi siya maaaring magkamali. Si Sheila ang nakita niya. Nagpasalamat si Mang Gustin kay Raul habang ang huli ay tahimik lang. Si Usting naman ay tila wala sa sarili na pumasok sa kanilang bahay. Wala din sa loob na nagmano siya sa kanyang ina. Bagay na ipinagtataka ni Aling Juana. Agad na tinanong ni Aling Juana si Mang Gustin kung ano ang nangyari kay Usting. Ha? Bakit? Napano ba siya? Napatawa pa si Aling Juana bahagya at sinabi kay Mang Gustin na kung bakit siya ang tatanungin nito gayong sila ang magkasama. Magsasalita pa sana si Mang Gustin nang lumabas si Usting na para bang aligaga. Maging si Pakoy na nakahiga na noon sa sofa dahil nakatulog kakahintay sa kanila ay biglang nagising dahil sa gulat. Usting, ikaw ba ayos lang? Tanong ni Mang Gustin sa anak na halos hindi mapakali kakapabalik-balik sa kanilang sala. Nagtataka naman si Mang Gustin habang nakatingin sa anak na tila ba hindi siya nito naririnig habang tinatawag niya. Lumapit siya sa anak at tinawakan nito sa balikat. Ngunit talagang hindi ito mapakali. Natigil lang ito nang niyugyug niya ng malakas. Oy, Usting! Ano ba nangyayari sa'yo? Napatingin sa kanya si Usting at umiyak na ikinagulat niya. Maging si Pakoy ay napatayo na rin sa pagtataka dahil sa nangyari kay Usting. Nakabalik na mula sa kusina si Aling Juana at inabot ang tubig kay Usting. Nanginginig naman ang kamay ng binata habang iniinom ang tubig. Tay, mukhang nakamali tayo ng binuhay. Saad niyang naiiyak. Bagay na ipinagtaka naman ni Mang Gustin. Ano bang sinasabi mo? Ano nagkamali tayo ng binuhay? Kanina tay, habang pauwi tayo, nakatingin ako sa labas. Nakita ko si Sheila na mabilis pa sa sasakyan na tumatakbo. Tapos yung mukha niya tay, nakakatakot na parang halimaw. Napatakip ng bibig si Aling Juana, habang si Pakoy naman ay nanlalaki ang mga mata. Natahimik bahagya si Mang Gustin, ngunit pinili niyang palakasin ang loob ng anak. Anak, baka naman namamalikmata ka lang kanina. Sana nga tay, sana ho namalikmata lang ako. Pero hindi. Hindi mo ba napansin yung bahay nila kanina? Halos lahat kulay itim. Wala man lang ako nakitang ibang kulay maliban sa sasakyan nilang asul. Minaw ka nga muna, Usting. Umalma ka muna. Pinaupo ni Pakoy ang pinsan at pinakalma. Buong gabi na halos hindi sila nakatulog. Pakiramdam ni Usting nakikita niya si Sheila tuwing pipikit siya. Hindi maalis sa isip niya ang nakakatakot nitong muka. Samantala, sa bahay nila Arman ay nakatayo silang mag-asawa sa Teresa ng kanilang tahanan. Hinihintay nila ang pagbabalik ng anak nilang si Sheila mula sa paghahanap ng pagkain. Walang kaalam-alam si Mang Gustin na isang aswang ang binuhay nilang mag-ama. Namatay ito dahil napatay ito ng mga tagatugis ng aswang 5 taon na ang nakakaraan. Nang malaman nilang mag-asawang tungkol sa mag-amang Mang Gustin at Usting, ay hindi na sila nagdalawang isip na lumapit sa kanila. Nasa ganun silang tagpo sa terasa nang makita ang anak na si Sheila na naglalakad sa labas ng bakuran. Puno ng dugo ang kanyang damit at maging ang kanyang buong katawan.
Nang umihip ang malamig na simoy ng hangin ay napasingap silang mag-asawa. Napangiti pa sila sa amoy ng dugo na kanilang nalanghap buhat kay Sheila. Pinagmasdan nila ang naglalakad na anak at patalo nitong pumasok sa bakuran at muling naglakad papasok sa bahay. Masaya si Gina habang pinagmamasdan ng anak. Sinabi niya sa asawa na masaya siyang makitang malakas muli ang anak. At ang dugot laman ng tao ang siyang mas nagpapalakas sa kanilang anak, bagay na sinang-ayunan ni Arman. Tama ka. Walang pagsigla ng aking tuwa na muli natin siyang makasama, mahal ko. Masaya silang nag-uusap nang may magsalita mula sa kanilang likuran. Paglingon nila ay si Sheila. Nakangiti habang may hawak pang lamang loob ng tao galing sa biniktima niya. Napangiting lumapit silang mag-asawa at niyakap ang anak. Inabot naman ni Sheila sa kanila ang dala nitong lamang loob at kanilang maganang pinagsaluhan. Anak, mag-iingat ka sa iyong paglabas. Ingatan mo ang iyong ikalawang buhay. Opo, Ama. Muli nilang pinagsaluhan ng nakuhang laman loob ni Sheila. Kung sino man ang nagmamay-ari nito'y wala na silang pakialam. Ang mahalaga ay masaya sila't muling nabuhay ang anak nilang si Sheila. Kinabukasan, nagkagulo ang barangay nila Mangustin dahil natagpuan ng katawan ng lasinggerong si Ponce na halos wala ng laman ng katawan. Halos masok pa sila Pakoy nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ni Mang Ponce. Kasalukuyan silang nasa bayan noon ni Usting at namimili ng kanilang mga kakailanganin sa loob ng kanilang bahay. Kawawa naman si Mang Ponce. Ano kayang hayop ang sumalakay sa kanya at gano'n ang kanyang sinapit? Aswang. Hindi hayop ang may gawa niyan, kundi aswang ang may gawa. Ha? Paano mo naman nasabing aswang ang may gawa niyan? Hindi mo ba napansin na sa tagal na manginginom ni Mang Ponce at halos ilang taon na siyang natutulog sa kalsada kapag nalalasing hindi naman napapano yan? Mahinang tugon ni Usting sa pinsan habang napapatingin pa sa paligid. Na tila ba sinisigurado niyang walang nakakarinig sa kanyang boses. Napapatingin na rin si Pakoy sa paligid habang kausap si Usting. Naputol na lang ang usapan nila nang lumapit ang asawa ni Mang Ponce kay Usting at sinabing buhayin ang kanilang kaanak. Tila nagulat naman si Usting, kaya napatras siya bahagya. Mainam na lamang at kasama niya si Pakoy. Aling Susing, paano naman bubuhayin ng pinsan ko yan Wala naman ang laman loob ang asawa nyo. Kaya nga 'di ba sinasabi namin na kapag namatay ang kaanak nyo, huwag nyo munang ipapaimbalsa mo. Tingnan nyo nga yan, tinalo pang imbalsa mo Nayak naman ang asawa ni Mang Ponce. Habang yakap-yakap ang katawan ng asawang halos wala ng laman. Agad na hinila ni Usting si Pakoy. Tila ba naramdaman ni Usting ang bigat na dulot ng kakayahan niya. Isang responsibilidad na kay bigat dalhin. Isang pasanin na nagdulot sa kanya ng mabigat na pagsubok. Umuwi silang dalawa na laglag ang balikat. Nagulat si Mang Gustin at Aling Juana sa itsura ng dalawa. Para kasing pinagbagsakan ng langit at lupa ang kanilang muka. Sabay pa silang napaupo sa bangko na gawa sa kahoy sa bakuran nila habang walang imik. Ano ba nangyayari sa inyo, Pakoy, Usting? Para kayo natalo sa suga sa mga mukha ninyo, Si Pakoy ang nagsalita sapagkat nanatiling walang imik si Usting. Tay, wala na si Mang Ponce. Patay na siya. Halos sabay namang nagulat si Mang Gustin at Aling Juana sa kanilang narinig. Abay, tara na anak. Punta na natin si Paring Ponce. Saad ni Mang Gustin kay Usting. Ngunit nanatili lang na walang imik ang binata na ipinagtataka ni Mang Gustin at Aling Juana. Kaya si Pakoy na naman ang muling nagsalita. Tay, malabo na mabuhay si Mang Ponce. Wala na po yung laman loob niya. Daig pa po inimbalsa mo yung katawan niya. Kinabahan naman si Aling Juana dahilan para umusal siya ng dasal. Napatingin naman si Usting sa ina. Mababakas ang lungkot sa mukha nito. Hindi hayop ang umatake kay Mang Ponce, Nay, kundi aswang. Ano ba yung sinasabi mo, anak? Tay, ang binuhay natin ay isang aswang. Maniwala ka, Tay. Napansin mo,
Ilang taon na tayo dito pero wala namang nangyayaring ganito. Ngayon lang, Tay. Buhat ng binuhay natin si Sheila. Natigilan si Mang Gustin sa sinabi ni Usting. Naisip niyang marahil ay totoo nga ang sinasabi ng anak. Hindi siya umimik. Panandalian siyang tumahimik. Ngunit nang maisip niyang mukhang mabuting tao naman si Arman at Gina, ay sinabi niya sa anak na baka nagkamali lang ito. Tay, mahina bang pakiramdam ninyo? Ama si Pinsan, ang mainam mag-iingat na lang tayo. Natatakot ako para sa mga kapatid ko. Tay, wag naman sanang may mangyari sa amin na pamilya mo. Bago mo mapagtanto, na totoo sinasabi ko. Saad ni Usting sabay akyat sa itaas. Naiwang walang imik si Mang Gustin. Meron sa bahagi ng utak niya na sinisisi niya ang sarili na nagpasilaw siya sa malaking halaga. Mukhang siya pa ang nagdala ng kamalasan sa bayan nila dahil sa kanyang pagiging makasarili. Lumipas ang araw na halos sunod-sunod na ang patayan. May mga bangkay sa kanilang baryo na minsan ay mula pa sa karatig bayan. Nabahala na ang lahat ng tao sa barangay nila Mang Gustin. Kaya naman binilinan niya ang kanyang pamilya na huwag silang lalabas kapag takip silim na hanggat hindi nakikita ang tunay na salarin. Ang pamilya naman ni Pakoy ay sa kanila Mang Gustin muna na malagi para mapanatili silang ligtas. Umaga pa lang ay namimili na sila ng mga kailangan nila sa loob ng bahay para hindi na sila lalabas pa kapag takip silim na. Sa bakuran ay nag-usap sila Usting, Pakoy at Mang Gustin. Napag-usapan nilang kailangan nilang makita ang diwatang nagbigay sa kanila ng kakayahan upang itanong kung paano mamatay ang aswang. Kung totoo ngang aswang ang nananalakay sa kanila. Patawarin niyo ako, anak. Mukhang ako pa nagdala sa bayang ito ng kapabakan. Nasilaw ako sa malaking halaga na ipinagkaloob ng mag-asawa. Huwag na ninyong sisihin ang sarili nyo, Tay. Hindi naman natin alam na mga anak pala sa dilim ang pamilyang yun. Bakit hindi natin puntahan ang pamilyang yon? Huwag na, Tay. Masyado mapanganib. Hindi tayo susugod sa laban na hindi natin alam kung anong mabisang pangontra sa aswang. Isa pa, Tay, hindi natin alam kung anong lakas meron ng mga aswang na yun. Kailangan natin makaisip ng paraan. At kailangan makita nyo ang diwatang may 3 katauhan. Sinang-ayunan nila ang sinabi ni Pakoy. Kailangan nilang makita ang diwata na may 3 katauhan at itanong sa kanya kung anong mabisang gawin para matalo ang aswang. Ang problema nila ay hindi nila alam kung saan at papaano muling makikita ang diwata. Isang gabi, malakas na sigaw ang namayani sa madilim na daan. Sigaw na tila walang nakakarinig. Mga hiyaw na tila ba ang sarili lang ang nakakarinig. Panay ang kanyang takbo. Pilit tinatakasan ng kamatayan na umahabol sa kanya. Isang nilalang na malakas kapag madilim. Nilalang na anak ng dilim. Nagkubli siya sa loob ng gubat. Pilit isinisiksik ang sarili sa isang puno para hindi mahuli o makita ng halimaw na nais pumatay sa kanya. Katahimikan ng namayani. Tanging mahina ngunit impit niyang daing ang naririnig niya. Dahil sa takot at pangamba sa kanyang buhay, kahit ang manalangin ay hindi na niya nagawa. Napasigaw siya ng buong lakas nang biglang may sumilip mula sa likod ng punong kanyang pinagtataguan. Isang nakakatakot na nilalang na nakasuot ng magarang kasuotan. Hindi niya malaman kung ito ay puti o pulang damit, o di kaya ay puti na nabahiran na ng dugo. Isinigaw na niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit tila ba ang gabing yun na talaga ang kanyang katapusan. Marahil ay hanggang doon na lang ang ilaw ng kanyang kandila at tuluyan na nga itong naupos. Wala na siyang nagawa ng kagatin siya ng demonyong nagtatago sa magarang damit. Winakwak ang kanyang katawan at kinuha ang kanyang laman loob. Ang huli na lang niyang naisip ay ang kanyang pamilya. Masayang masaya si Sheila habang kinakain ng laman loob ng kanyang biktima. Para sa kanya, mas masarap sana kung sariwa pa ang mga laman loob katulad ng sasanggol o bata. Ngunit pagtsatsagaan na lamang niya ito.
kesa naman sa hindi siya makakain. 5 taon nang nakalipas buwat nang siya ay mapatay, kaya nung siya ay nabuhay, ay naramdamang muli niya ang pagkauhaw at pagkasabik sa dugot laman ng tao. Napahinto siya na may sasakyang kulay asul na pumarada sa di kalayuan. Napatayo pa siya habang hawak sa magkabilang kamay niya ang mga laman loob ng kawawang biktima. Hindi lang siya umimik nang makita ang kanyang mga magulang na papalapit sa kanya. Anak, Sheila, halika na anak. Umuwi na tayo. Baka may makakita pa sa'yo dito. Raul, kunin mo ang dala nating lalagyan. Ilagay mo ang mga laman loob ng madala natin pauwi. Agad namang sumunod si Raul. Kinuha nito ang lagayan at dinala sa kinaroroonan ng biktima. Kinuha niya ang mga laman loob at nilagay doon. Saka dinala pabalik sa sasakyan kung saan nakasakay na ang kanyang mga pinagsisilbihan. Sa sasakyan, panay ang ngata ni Sheila ng laman loob. Maririnig na naman ang tawa ng ina nito na parabang aliw na aliw ito sa ginawa ng anak. Habang si Raul ay tahimik lang na nagmamaneho hanggang makarating sila sa tahanan ng mga amo. Raul, ikaw nang bahalang magpahanda niya kay Suliman ha. Sabi mong gandahan niya ang pagkakaayos ng ating mapagsasaluhan. Agad namang sumunod si Raul at nagtungo sa kusina para ipaayos ang bili ng amo. Masaya namang pinagmasdan ni Arman ang kanyang mag-ina habang masayang pumapasok sa kanilang tahanan. Napatingin pa siya sa paligid habang papasok sa kanilang tahanan. Isang pagtitipon ang ginanap sa tahanan nila Arman at ang kanilang mga panauhin ay halos lahat anak ng dilim. Mga nilalang na nagmula pa sa iba't ibang lugar. Mga nilalang na natatakam sa dugot laman ng tao. Masaya ako't kayo ay nakarating sa pagtitipon na aking inihanda para sa muling pagkabuhay ng aking anak. Masaya akong makitang muli rin kayong nabuhay at muling dadami ang ating lahi. Nangangako kong iingatan na ng aking anak ang kanyang buhay. Wala na mga tagatugis sa pumaslang sa kanya. Kaya malaya na tayo makapaghahasik ng lagim sa gabi. Sigawan at tawanan ang maririnig sa tahanan nila Arman. Isang sigawan na puno ng pagbubunyi bilang muling pagkabuhay sa itinuturing nilang puso ng mga anak ng dilim. Nakasalalay ang buhay nilang lahat kay Sheila na siyang itinakda noon na magiging ugat sa lahat ng puno. Sa kanya manggagaling ang lahat ng kalakasan ng mga aswang. Kinabukasan, muling naging balang baryo nila Mangustin na makita si Juan na wala ng buhay at wakwak ang tiyan. Wala na itong halos laman loob. Namumutla rin ang katawan sa pagkaubos ng kanyang dugo. Makikita sa kanyang muka ang hirap na kanyang dinanas at mababakas din sa kanyang muka na hindi pa siya handang mamatay. Pauwi na noon si Mang Juan sa baryo nila, ngunit ginabi siya at wala siyang kaalam-alam sa panganib na naghihintay sa kanya. Nagimbal na ang lahat ng lugar sa nangyayari. Nagtalaga na rin ang mga pulisya, tanod at kawani ng lungsod para maglagay ng bantay sa gabi. Napatayo naman si Mangustin nang marinig ang sigaw ni Aling Juana. Galing ito sa bayan dahil nagatid siya ng labada. Napatayo rin ang kanyang kapatid na si Delia at asawa nito nang marinig ang kanyang sigaw. Dali-dali naman binuksan ni Mangustin ang bakuran at sinalubong si Aling Juana. Nagtataka naman si Usting at Pakoy na kagagaling lang sa likod ng kanilang bahay. Anong nangyari, Juana? Bakit ka nagsisigaw? Tanong ni Mangustin sa di halos makasagot na si Aling Juana. Halos himatayin ito sa hingal. Sa wari ni Mangustin ay nagtatatakbo ito. Pinupo nila si Aling Juana nang himatayin ito. Nakababa na si Delia dala ang tubig habang si Usting ay dali-daling kinuha ang langis sa itaas. Walang patid ang kanilang paypay at masahe kay Aling Juana. Matagal din ito bago nagkaroon ng malay. Ano ba nangyari? Nagtatatakbo ka ba? Tanong ni Mangustin nang makamalay na si Aling Juana. Para namang maiiyak na si Aling Juana na nakatingin sa nagtatakang si Mangustin. Naiyak naman si Aling Juana na mas lalong ipinagtaka ni Mangustin. Ngunit
ang mas ikinagulat niya ay ang kasunod na sinabi ni Aling Juana na si Mang Juan daw na kaibigan niya ay patay na. Halos sumiwalay ang kaluluwa ni Mang Gustin sa nalaman niya. Maging si Usting at Pakoy na madalas kausap si Mang Juan ay hindi rin makapaniwala. Sino naman ang papatay kay Mang Juan? Napakabuti nitong tao at kaibigan. Napakamasayahin pa nito na akala mo ay walang problemang dinadala sa buhay. Ang madalas nitong sabihin sa kanila ay ang problema, bigyan mo ng problema. Hayaan mo siyang mamroblema sa iyo at tingnan mo, aalis din yan. Sabay tatawa ng malakas. Sinabi ni Aling Juana na marahil ay pauwi pa lang si Mang Juan sa kanilang baryo. Ang mga dala niya ay natagpuan sa kalsada, ngunit ang katawan ni Mang Juan ay sa gubat natagpuan. Wala nang laman halos ang kanyang katawan. Wala na ang mga laman loob. Ang aswang tsaka may kagagawan nito. Tama ka, iho. Aswang nga ang may gawa yan. Napalingon silang lahat ng marinig ang boses ng matandang lalaki. Tila nabuhayan naman ng loob si Mang Gustin at Usting nang mapagsino ang nasa kanilang likuran. Alam nila kung sino ito. Magbalat kayo man ito'y ramdam nila na ito ang diwata. Pinapasok ni Mang Gustin na matanda. Nagmano pa sa kanya ang mga nakababatang kapatid ni Pakoy. Nag-aalangan man ay hindi na pumalag ang diwata o inkantado. Magagandang asal na napanatili. Maganda yan. Ngunit maaari ko bang makausap si Gustin at Usting ng sarilinan? Saad ni Aripa sabay tingin kay Pakoy. Napatingin pa si Pakoy kay Usting at Mang Gustin. At tila nahulaan naman ng binata ang nais na matanda. Kaya agad niyang inaya sa taas ang pamilya at si Aling Juana. Tara na po sa taas. Doon na po muna tayo. Juana, halika na. Masahin ka namin doon. Sumunod naman si Aling Juana kay Pakoy na bakas pa rin ng pagtataka. Tinanong pa niya ang binata kung sino ang bisita na kanyang mag-ama. Isipin mo na lang na tutulong sa atin na maging ligtas sa aswang. Tara, nanay. Wala nang magawa si Aling Juana kundi ang sumunod kay Pakoy. Sinundan lang nilang tatlo ang mga umakyat. Naririnig pa nila ang pag-iyak muli ni Aling Juana. Nilabag mo, Gustin, ang mga kondisyon ko. Sinabi ko sa iyo na huwag kang tatanggap ng malaking halaga kapalit ng iyong serbisyo. Naunawaan ko at aminado ko sa kasalanang nagawa ko. Patawarin niyo po ako. Masaya akong marinig ang paghingi mo ng tawad. Ano po nga aming gagawin, mahal ng diwata? Ako ay hindi diwata. Ako ay isang elemento. Wala akong kasarian. Ako ay pwedeng maging lalaki o babae. Saad ni Arifa dahilan para magkatinginan sila Mang Gustin at Usting. Kayo ang nagbigay buhay sa ugat ng aswang na isang lahi ng mandugo. Ugat ng aswang? Oo, ugat ng aswang. Siya ang nagbibigay buhay sa lahat ng aswang sa kanilang kalahi. Namatay na ang batang yon, 5 taon na ang nakakaraan. Siya ay napatay ng mga tagatugis na sinuguri ng kalikasan. Ngunit siya ay nagbabalik para magasik muli ng lahim. Nagkatinginan lamang ang mag-ama. Hindi nila akalain na aswang ang kanilang binuhay. Kaya pala sa simula pa lang ay kakaiba na ang mag-asawa. Maging ang kanilang tahanan na halos kulay itim lahat ang kulay. Humanda kayo sa kabilugan ng buwan, magkahasik na sila ng kasamaan. Kahit nakasarado ang mga bahay ay kanilang papasukin. Ngayon pa lang maganda na kayo. Bawat bahay ay kailangang may mga pangontra sa kanilang pintuan at bintana. Isinalaysay lahat ni Arifa ang pwedeng mga gawin para maging ligtas sa mga mamamayan. Sa kabilugan ng buwan, wala na dapat lalabas. Lahat sila ay dapat nasa kanilang mga tahanan na. Kailangan bawat lalaki ay titipunin para sila ang maging pinuno sa bawat tahanan.
Manguha sila ng mga kawayan at gawing bangkaw at ilagay ito sa palibot ng bahay at lagyan ng krus na gawa sa dahon ng niyog ang pinto, bintana o ano pang parte ng bahay na pwedeng lusutan ng aswang. Siguraduhin may bendisyon ng mga krus na dahon ng niyog para mas mabisa. Kailangan din maglagay ng mga tinik ng suha lalo na kung may mga nagdadalang tao sa isang tahanan. Bago lumusob sa baryo ang mga aswang, ay uunahan na natin sila sa malaking bahay sa gitna ng gubat, kung saan binuhay ninyo ang kanilang ugat o daluyan ng buhay. Huwag matakot. Magpapadala ako ng mga sinugo ng kalikasan para tumulong. Ngunit kayong mag-ama, dapat nakatuon sa kanilang ugat na inyong binuhay. Bibigyan ko kayo ng lakas para matalo siya, ngunit sa isang kondisyon. Ano po ang kondisyon? Sabihin niyo lamang po at aming tatanggapin. Bilang kaparusahan sa hindi pagsunod sa aking mga inutos na dapat gawin, ay aalisin ko ang inyong kakayahang makabuhay ng patay. Kasalanan ko at ako'y nabulag sa alaga. Tatanggapin ko po ang inyong parusa. Pagkawika noon ni Mangustin ay biglang nawala si Arifa. Nakatinginan pa silang mag-ama at agad na nagpasya na kausapin ang kanilang mga kababayan. Wala silang sinayang na oras. Sila ay nagtipon-tipon at pinag-usapan ang kanilang plano. Mainam na lang ay pumayag ang lahat para sa kanilang pamilya. Kinabukasan, naging abala ang lahat sa paggawa ng mga pananggalang at pangontra. Ang mga kalalakihan ay abala sa pangunguha ng mga kawayan habang ang mga kababaihan ay nagkakabit ng mga tinik ng suha at mga krus na gawa sa niyog. Isa-isa rin binindisyonan ng kanilang kuro paroko ang mga krus. At ang mga mamamayan na hindi masyadong matibay ang tahanan ay sa simbahan panandaliang nakituloy hanggang matapos ang laban. Kabilugan na ng buwan, ang lahat ay nasa tahanan na. Ang iba nasa simbahan na malagi. Naganda na si Mangustin at Usting. Natatanaw na rin nila ang mga sugo na ipinangako ni Arifa na ipapadala niya. Nakahanda na sila sa madugong pakikipaglaban-laban sa mga halimaw na hayok sa dugot laman. Kinakabahan man, ay nilakasan na lang nila ang kanilang mga loob. Alam nilang hindi sila pababayaan ng Panginoon. Nay, kasama ako sa inyo. Hindi, dito ka lang. Kailangan ka dito sa bahay. Baka may aswang na pumarito. Tatandaan mo, kapag may aswang na pumunta dito latiguhin mo kaagad ha. Ikaw ang aasahan namin, Pakoy, para magbantay dito. Naintindihan mo ba ako? Oo, pinsan. Sa totoo lang, kinakabahan at natatakot ako pero makakaasa ka na hindi ko sila pababayaan dito. Saad ni Pakoy, si Aling Juana naman ay binilinan ang mag-ama na mag-ingat sa kanilang pupuntahan. Magsasalita pa sana si Mangustin nang magsalita si Arifa sa may pintuan sa kanyang anyong matandang babae. Kayong mga natitira dito sa bahay ay huwag lalabas anuman ang inyong makita o kahit kilala nyo pa. Kahit makita nyo sa labas ang inyong kaanak o mismong si Gustino Usting na nasa labas, ay huwag nyong pagbubuksan. Saad ni Arifa habang napapatingin kay Aling Juana. Nagulat naman si Aling Juana sa mga titig ni Arifa sa kanya. Lalong-lalo ka na. Saad niya kay Aling Juana na ikinagulat naman ng huli. Nagtanong pa siya kung bakit siya ang itinuro ni Arifa. Masyado kang malambot. Kapag nagpalinlang ka sa anumang makikita mo, mamamatay kayong lahat dito. Mamamatay ka. Kaya narito ako para balaan ka. Dahil nakita ko sa aking pangitain na bubuksan mo ang pinto. Dahil sa iyong katigasan ng ulot katangahan, ay mamamatay ka at ang inyong pamilya. Napatingin naman silang lahat kay Aling Juana, habang ang huli ay mababakas pa rin ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Maniwala ka. Ikaw ang magpapahamak sa mga kasamahan mo. Madali kang malinlang. Kaya kung papayag kay, itatali kita at tatakpan ko ang iyong mga mata at ang iyong tenga hanggang matapos ang labanan. Natawa pa bahagya ang ginang sa katinanong si Arifa kung sino ba ito para pagsabihan siya ng ganon.
Hindi siya sinagot ni Arifa, bagkus hinawakan siya nito sa kanyang kamay. Napapikit si Aling Juana at nakita niya ang isang pangitain na pinakita ni Arifa sa pamamagitan ng utak nito. Nakita niya si Usting sa labas na humihingi ng tulong. Sugatan nito at puno ng dugo ang katawan. Nakita niya kung paano siya pinigilan ni Pakoy, ngunit matigas ang kanyang ulo. Binuksan niya ang pinto at bumungad ang mga nilalang na nakakatakot. Nakita niya kung paano paslangin ng mga aswang ang kanyang mga kasama sa bahay at maging siya. Hinihingal si Aling Juana nang alisin ni Arifa ang kanyang kamay. Napayak siya habang sinasabing papayag na siyang itali at takpa ng mga mata at tenga niya. Ang puso ng isang mapagmahal na ina o asawa ay madaling malinlang. Dahil ang wagas na pag-ibig ay nakakatanga minsan. Kaya tatakpan ko ang mata at tenga ng isang mapagmahal na ina at asawa. Ilagay mo siya iho sa loob ng silid at lalagyan ko ng mahika na hindi niya maririnig o makikita ang mapanlinlang na mga halimaw. Ang aparador sa sala ang naisip ni Pakoy na paglalagyan ni Aling Juana. Mainam umano doon at natatanaw niya lang ang ginang. Pinasok nila si Aling Juana sa aparador at dinasalan ni Arifa. Matapos dasalan ay isa-isa silang binigyan ng diwata ng mga pananggalang laban sa aswang. Pagkunway nawala siyang bigla na ikinagulat ng pamilya ni Pakoy. Tayo na, anak. Pagpalain na wahat tayo ng Panginoon. Opo, Tay. Alam kong hindi niya tayo pababayaan. Pakoy, ikaw ang bahala sa pamilya natin, ha? Ikaw ang inaasahan ko na magbabantay sa kanila. Opo, Tay. Mag-ingat po kayo. Umalis na sila upang magtungo sa gubat. Natatanaw pa nila ang ibang mga sinugo na naghihintay sa kanila sa labas. Nang makababa na sila'y agad silang umalis patungo sa gubat. Tahimik lang silang nakamasid sa malaking bahay. Hindi nila alam kung gaano karami ang kanilang mga makakalaban. Tanging tiwala na lamang sa Panginoon ang kanilang baon. Hindi man sila tulad ng mga sinugo ng mga antingero at antingera na may kapangyarihang tinataglay, ay alam nilang di sila pababayaan ng Diyos. Napatingin sila sa kalangitan. Ilang minuto na lang ay lalabas na ang buwan. Usting, kung ano ang iyong ibinigay sa batang aswang, ay siya rin yung babawiin. Huwag ka matakot. Kami ng aking mga sinugo ay susunod sa inyo. Nagkatinginan si Usting at Mangustin. Mababa ka sa kanilang muka ang kaba, ngunit nababanaag rin ang pagiging porsigido nila na mabawi anuman ang kanilang ibinigay. Hinawakan ni Mangustin ang kamay ni Usting at sinabing sila ay mananalangin. Sabay pa sila halos pumikit at si Mangustin ang umusal ng dasal. Aba, higit kayong makapangyarihan sa lahat. Patawad at ako'y nasilaw sa pera. Ngunit ako po ay nagpapakumbaba at lumuluhod para humigit ang tawad. Diyos ko, bigyan mo po kami ng lahat ng lakas na nagmumula sa inyo para aming magapi ang kadiliman. Salamat po, Ama, sa tanging pangalan ni Jesus na inyong anak. Amen. Matapos manalangin ay sinenyasan na ni Mangustin si Usting na susugod sila. Hindi pa man sila nakakatayo ay may narinig silang iyakan ng mga bata. Nanlalaki ang mga mata nila nang makita ang mga batang nakapila. Habang si Sheila ay nakatayo sa kanilang Teresa, mas lalong tumapang si Usting na iligtas sa mga bata. Mas sinigpitan niya ang bigkis ng kanyang pananampalataya na di sila pababayaan ng Panginoon. Tara na, anak. Kaya natin to. Kasama natin ang Panginoon, Tay. Wala tayong dapat na ikatakot. Lumabas na sila at pumasok sa malaking bakod. Mabilis namang nakasunod ang mga sinugo. Magaling silang kumilos. Mabilis ngunit tahimik. Nang makapasok na sila'y agad silang nagkubli sa puno na nasa loob ng bakuran. Pinagmamasdan nila kung gaano karami ang mga aswang. Napatingin sila sa terasa nang magsalita ang ama ni Sheila. Ang mahal namin kalahi, makinig kayo lahat. Masaya ako sa inyong pagdalo sa ating munting salo-salo. Pagmasdan nyo itong mga bihag.
Sila ang aking inihanda bilang pasasalamat sa panibagong buhay niyong lahat. Malakas na hiyawan ang maririnig sa paligid. May mga alulumpa na di nila alam kung aso ang may likha o ang mismong mga aswang. Nasa ganun silang tagpo nang may humawak sa kanilang likod. Muntik pa silang mapasigaw, ngunit agad silang sinenyasan nito na huwag maingay. Nang maaninag nila kung sino ang taong yun sa likod nila, ay nagulat sila dahil ito ay walang iba kundi si Raul. Humingi siya ng tulong na iligtas siya at ang kanyang anak laban sa aswang. Sila pala umano ang nagmamay-ari ng bahay na inangkin ni Arman at Gina. At para hindi sila patayin ng aswang, ay nangako silang pagsisilbihan nila ito. Labagman sa kanilang kalooban, aniya kapag may pulang bandana sa magkabilang balikat ang kanilang makikita sa loob ng bahay, ay yun ang kanyang pamilya. Palatandaan umano yun na hindi sila kalaban. At palatandaan din yun para hindi sila galawin ng mga aswang. Binigay niya ang lahat ng detalye sa loob ng bahay, bagay na ipinagpasalamat ni Mang Gustin. Agad na pinadala ni Mang Gustin ang mensahe sa ibang sinugo, bagay na kanilang naunawaan. Sinabihan niya si Mang Raul na puntahan ang pamilya at sabihing magsisimula na ang laban. At ilagay sila sa isang ligtas na lugar. Nalalapit na ang pagsibol ng buwan at ang ating mga bihag ay maaari na niyong tikman. Konting panahon na lang, aming mga kalahi. Mukhang nakakasiya at kayo Napatingin naman lahat sa kanila at nagmistula sila mga pusa habang umaatras. Napangiti naman si Mang Gustin na nakatingin sa kanila. Bakit gulat na gulat kayo? Gustin, napadalaw ka, kaibigan. May gusto lang akong bawiin at makita. Kumusta na yung anak mo? Titigan mo na ng mabuti dahil mamaya babawi ako na yan ng buhay. Hindi ako papayag na mahawakan niyo ang anak ko. Saad ni Arman at napatingala sa langit na parabang hinihintay ang paglabas ng buwan. Si Gina naman na kanyang asawa ay niyakap ang kanyang anak. Huwag mo na hintayin ng buwan. Hindi lalabas yan. Kaibigan kasi ng diwatang kasama namin ng diwata ng buwan. Kaya kung ako sa inyo, bitiwan at pakawalan na ninyo ang mga bihag. Saad ni Usting, sabay latigo sa mga aswang. Nagsigawan naman ng mga bata kasabay ang paglabas ng mga sinugo ng kalikasan. Tinipon ng mga antingera ang mga bihag sa isang ligtas na lugar. Nilagyan ng selyo para hindi magalaw ng aswang. Nakipagsagupaan sila sa anak ng dilim. Hindi nila hinayaang makapagpalit anyo ang mga ito. Tay, ako na bahala sa mag-asawa. Ikaw na bahala sa anak nila. Ayaw mo ba sila, anak? Ang bata nga na ibinigay ko sa inyo at nang di ka atakihin sa Rayuma. Kaya ko na to, Tay. Malakas pa ang mga buto ko. Ikaw ang maganda. Ihanda mo yung tuhod mo. Mabilis tumakbo yung aswang na yun. Nakasar ka pa. Sige na, ako nang bala sa batang aswang. Basta huwag ka rarayumain Ikaw din. Saad ni Usting sabay takbo paakyat. Nakatanaw naman si Arman at Gina sa mga naglalaban na mula sa itaas na parang Diyos. Itinaas ni Mang Gustin ang kanyang latigo na nakatapat kay Sheila. Agad namang hinawakan ni Gina ang anak. Hayaan mo akong lumaban sa kanya, ina. Naamoy kong mahina siyang nilalang. Hayaan mo akong ipalapa ko siya sa ating mga kalahi. Saad ni Sheila at tumanda na para tumalon. Nang makita ni Mang Gustin na tila handa na si Sheila, ay inihanda na rin niya ang kanyang sarili. Ngunit walang kaalam-alam si Mang Gustin na sumapi sa katawan niya ang elementong si Arifa. Pagkababa ni Sheila mula sa terasa sa taas ng kanilang bahay, ay agad siyang sumugod kay Mang Gustin. Ngunit di pa man siya nakakalapit ay tinamaan na siya ng hagupit ng latigo. Dahilan para mapahiyaw siya ng malakas. Anak! Sigaw ni Arman na akto ng tatalon, ngunit di natuloy dahil pinigilan sila ni Usting. Hoy, saan ka pupunta? Tatalong ka ba? Bumalik ka dito! Ako ang harapin yung dalawa! Saad ni Usting, at walang habas na nilatigo ang dalawa.
Napasigaw si Arman at Gina na ikinalingon ni Sheila. Para siyang pusang galit habang napapatingin sa mga magulang na nakikipagpambuno kay Usting. Bago pa man siya makabalik, ay may pumulupot na lubid sa kanyang paa. Napasigaw na lamang siya nang hilahin siya nito. Batang pasaway! Ayaw magtutuos! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kaibigan ko si Juan! Bitiwan mo ako, matandang kuklaban! Huwag mong hintayin tanggalin ko ang mga lasbag mong laman loob at ipakain ko sa mga kalahi ko! Talaga ba? Alika, tignan natin ang pinagyayabang mong lakas. Baka ang hukluban na ito ang papatay sa'yo at ipakain ka sa mga kalahi mo. Ang dami mong pinatay, halimaw ka! Saad ni Mang Gustin kay Sheila na nagbago na ng boses. Nahawakan niya ang mukha ng dalaga ngunit sinipa siya nito dahilan para tuminapon siya palayo. Napalingon si Sheila sa kanyang magulang at akto ng lilipad ngunit tila may pumigil sa kanya. Pagtingin niya sa kanyang mga paa ay 2 lubid na ang nakatali. Napasigaw siya nang hilahin siya nito muling pababa at walang haba siyang binalibag ni Mang Gustin sa puno. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos na mag-usap? Wala kang galang? Magbabayad ka sa oras na makaalis ako dito! Papatayin kita! Gawin mo kung kaya mo! Saad ni Mang Gustin, sabay hagupit kay Sheila. Impit na namimilipit ang dalaga sa sakit ng latigo ngunit tumayo pa rin ito at sinugod si Mang Gustin. Nakailag si Mang Gustin sa pagsugod ng dalaga. Nagtataka naman si Sheila kung paano nailaga na matanda ang kanyang pagsugod. Gayong naamoy niyang isang ordinaryong tao lamang ito. Paano mo nailagan ang mga sugod ko, matandang hukluban? Ewan, hindi ko alam. O baka naman, ikaw lang ang mahila. Tiimang bagang ni Sheila na tumingin kay Mang Gustin. Naaliw naman na matanda sa gigil na nakikita niya sa kaharap. Gusto niya itong magalit ng gusto para mapagod kakasugod sa kanya. At kapag napagod na ang dalagita, ay sa kanya babawiin ang buhay na ipinagkaloob niya. Hala, galit ka na ba, iha? Maaring mas magagalit ka pa. Kapag nakita mo yun, oh! Saad ni Mang Gustin sabay turo sa Teresa, kung saan napatay na ni Usting ang kanyang mga magulang. Dilat ang mga mata ng putol na ulo ng kanyang mga magulang habang hawak ito ni Usting. Nanlalaki ang mga mata ni Sheila at tila ba magbabagong anyo na ito. Isang malakas na ululong ang kanyang pinakawalan. Nang makita ng mga halimaw ang ulo ng mag-asawa ay nagsigawan sila. Bigla silang lumakas at mas naging mabangis pa. Itinapon ni Usting ang ulo ng mga magulang ni Sheila sa ibaba. Para itong bolang nagpagulong-gulong sa lupa. Kasabay noon ay sinindihan ng mga sinugo ng kalikasan. Napasigaw ng malakas si Sheila. Namumula ang kanyang mga mata at humaba ang kanyang mga kuko. Nagulat si Usting sa kanyang nakita. Hindi niya akalain na ganun kalakas ang dalaga. Samantalang si Mang Gustin ay kalmado lang na nakatingin sa kaharap. Yan! Yan ang anyong hinihintay ko! Madugong laban para sa madugong gabi! Saad ni Mang Gustin na walang kamalay-malay na si Arifa na ang nasa loob ng kanyang katawan. Naganda na si Mang Gustin na lumaban. Samantalang si Usting ay akto ng bababa para tulungan ng ama na may humarang sa kanyang daraanan. Mang Raul, bakit kayo naririto? Masyado mapanganib sa lugar na to. Saad niya sa katiwala ng mga aswang. Napangiti naman si Mang Raul kasama ang kanyang pamilya na ipinagtaka ni Usting. Napatingin siya sa magkabilang balikat ngunit walang mga pulang benda katulad ng kanyang sinabi. Naganda si Usting nang biglang sumugod ang mga ito. Agad naman niyang pinaghahagupit ng kanyang latigo ang pamilya ni Mang Raul. Maya-maya, nag-anyong si Pakoy ang kaninang si Mang Raul. Sinabi niya kay Usting na huwag siyang saktan. Ay, tulig! Nagkamali ka ng nililin lang. Akala mo maniniwala ako? Hindi, no? Saad niyang walang habas na pinaglalatigo ang nagpapanggap na si Mang Raul at Pakoy. Halos mamilipit na sa sakit ang aswang. Pagkuway, sinabuyan niya ng asin na halos lumuwa ang mata ng halimaw. Agad niya itong nilatigong muli at sinabuyan ng banal na tubig dahilan para mag-usok ang buong katawan nito.
at agad din niyang sinilaban para di na muling mabuhay pa. Samantala, kay Mang Gustin ay nagpangbuno silang dalawa ni Sheila. Aliw na aliw namang nakikipaglaban si Aripa sa aswang sa katawan ni Mang Gustin. Panay ang kanyang tawa habang nakikipaglaban. Alo, Iha? Yan na ba ang pinakamalakas mong banat? Umalulong si Sheila at ibinuhos na niya ang kanyang lakas. Napigtas ang tali sa kanyang paa at mabilis na sumugod kay Mang Gustin. Ngunit sa isang kisap matay, nahawakan ni Mang Gustin ang kanyang mukha ng mahigpit na mahigpit. Halos lumuwa ang mata ni Sheila sa sobrang higpit ng pagkakahawak ni Mang Gustin. Ibinuhos na ni Mang Gustin ang buong lakas niya sa pagkakahawak sa dalaga. Galit din ang kanyang nararamdaman nang maalala ang pagkamatay ng kanyang kaibigang si Mang Juan. Nasa ganun siyang tagpo nang marinig ang impit na iyak ni Sheila. Nang kanyang titigan ay si Aling Juana na ang kanyang hawak. Gusting, mahal ko. Nasasaktan ako. Bitiwan mo ako, mahal ko. Juana, ikaw ba talaga yan? Oo, mahal ko. Bitiwan mo ako. Nasasaktan na ako. Niluwagan ni Mang Gustin ang pagkakahawak sa mukha ni Sheila na nagbalat kayo bilang si Aling Juana. Lihim namang napangiti ang dalaga. Ngunit nagulat na lang siya nang muling hinigpitan ni Mang Gustin ang pagkakahawak sa pisngi niya, bagay na kanyang ikinangiwi. Ha? Akala mo ba malilinlang mo ko? Pues hindi! Dahil ang asawa ko, kahit kailan, hindi ako tinawag na mahal ka. Ano man ang tawagan namin, kami lang ang nakakaalam. Kaya, magpaalam ka na sa katawan mong halimaw ka! Saad ni Mang Gustin, sabay hagod sa likod ni Sheila pataas. Tila ba may hinihila siya palabas sa katawan ng dalaga. Bahagya niyang inilapit sa bibig ng dalaga ang kanyang bibig at tila hinigop ang hangin palabas sa katawan ni Sheila. Sumigaw si Sheila ng buong lakas. Nanlalaki ang kanyang mga mata at animoy nawala ng lakas ang kanyang katawan. Para siyang gulong ng bisikleta na nawala ng hangin dahilan para maging lantang gulay siya. Napasigaw ang mga aswang na natira na parabang nauubusan sila ng hangin sa katawan. Ang iba'y gumagapang papalabas sa malaking bahay, ngunit agad na sinilaban ng mga sinugo. Nagkalat ang dugo at katawang patay sa gabing yun. Ang katawan ni Sheila ay nagmistulang nilamukos na papel dahil sa pagkakaupos. Napaupo si Mang Gustin nang lumabas si Arifa sa kanyang katawan. Dali-dali namang lumapit si Usting sa ama. Tay! Tay! Ang galing nyo! Parang wala kayong rayuma kung makipaglaban kanina. Loko ka talaga. Parang hindi ako nakikipaglaban kanina, anak. Hindi ko akalain na matatalo ko yung aswang na yon. Pakiramdam ko sinapian ako. Ay naku tay, kung sino man ang sumapi sa inyo, salamat sa kanya. Tama ka, anak. Hindi talaga tayo pinababayaan ng Diyos. Hay, nako, salamat din sa mga sinugo ng diwata. Tinipon nila ang mga katawan ng aswang at saka sinilaban. Siniguro nilang walang naiwan ng aswang sa paligid. Ang mga bihag ay pinauwi sa kani-kanilang pamilya. At ang pamilya ni Mang Raul ay pinalaya ni Arifa mula sa sumpa ng mga aswang. Siniguro pa ni Mang Gustin kung hindi ba talaga aswang ang pamilya niya. Bagay na ikinatawa ni Mang Raul. Aniya, lilinisin nila ang kanilang tahanan at ibabalik ang dati nitong ganda. At ang kanyang mga santo na nakatambak sa kanilang sikretong silid ay ilalabas niyang muli ang mga yon. Nagpasalamat din si Mang Raul kay Usting at Mang Gustin at sinabing magiging bukas ang kanyang tahanan para sa lahat. Muli nilang ibabalik ang makukulay nitong paligid at muling pabibindisyonan para muling manahan ang Panginoon sa kanilang tahanan. Dahil dyan naniniwala na ako. Saad ni Mang Gustin na ikinatawa nila. Nagpaalam na sila sa pamilya at sinabing babalik sila para tumulong sa pagtatanim ng mga bulaklak. Bagay na ipinagpasalamat ni Mang Raul. Umalis na sila kasama ang iba pang mga sinugo at si Arifa sa anyong paru-paro. Pagdating sa bayan ay nagpasalamat ang mag-ama sa mga sinugo at kay Arifa. Tulad ng ating napagkasunduan, binabawi ko na ang inyong angking galing.
Salamat sa inyong kabutihan. At dahil dyan, ay ginagantimpalaan ko kayo. Sa inyong silid ay may isang ginto. Kunin mo at ibenta mo para gumanda ang inyong buhay nang hindi na kayo kutsain ng sinuman. Ngunit sobra na po kung bibigyan niyo pa kami ng gantimpala. Maliit na bagay kung tutuusin. Ipangako mo lamang na hindi kayo magbabago. Sa kabila ng kasalanan na nagawa ng aking ama, sobra po ako nagpapasalamat dahil binigyan niyo pa kami ng isang bagay para makamit namin ang pagbabagong buhay. Pangako po, hindi kami magbabago kahit makamit namin ang lahat ng kayamanan dito sa lupa. Kasabay noon ay naglaho na si Arifa at ang mga sinugo. Masaya silang umuwi at muling nakapiling ang pamilya. Nang kanilang tingnan ng silid ay totoo ngang may ginto. Ginamit nila ito sa tama, dahilan para sila ay magkaroon ng magandang buhay. Nagpatayo sila ng tahanan na simple ngunit maayos. Nagtayo ng maliit na negosyo at tumulong sa pagpapaganda ng kanilang bayan. Muling naging tanyag si Mang Agustin, hindi dahil kaya niyang bumuhay ng patay, kundi ay nakilala siya dahil sa mga tulong na ibinigay niya sa mga kababayan. Naging bukas siya sa lahat ng nangangailangan ng tulong niya, lalo na sa pinansyal. Anila, kapag mabuti ang iyong puso, palaging may biyayang nakalaan. Ang Diyos ang gaganti sa lahat ng iyong ginawang kabutihan. At siya rin ang mag-aangat sa iyo para makita ang iyong kinang. Wakas,